Sa edad na 20, napilitang magpakasal si Camille sa kahilingan ng kanyang pinakamamahal na lola na malapit ng pumanaw. Hindi niya kilala ang napangasawa dahil inalok lang siya ni Lola Soledad na pakasalan ang apo nito. Hanggang sa nakuha ni Camille ang marriage certificate 3 buwan pagkatapos niyang ikasal, nalaman niya ang lalaking pinakasalan niya ay walang iba kung hindi si Sergio Reynoso, ang may-ari ng Reynoso's Group of Companies at ang pinakamayamang negosyante sa Luzon. Nalaman din niyang kinasusuklaman siya ni Sergio at napilitan lang itong pakasalan siya dahil kay Lola Soledad. Kaya matapos nilang maikasal ay lumipad ito patungong California at hindi na sila muling nakita pa. Sa madaling salita, kasal lang sila sa papel. Makalipas ang 1 taon ay napag-alaman ni Camille na nagbalik na si Sergio Reynoso mula California. Kaya naman nagpasya siyang mag-file ng annulment dahil payapa ng kanyang lola at wala ng dahilan para ipagpatuloy pa ang kasal. Subalit, isang pangyayari ang naglagay kay Camille sa alanganin. Kailangan niya ng 1 milyong piso para sa kanyang kapatid na nasa nursing home at kasalukuyang nasa comatose state. Dahil desperada na, lakas loob na humingi ng tulong si Camille kay Sergio Reynoso. Pumayag naman si Sergio, subalit kapalit ng 1 milyong piso ay pipirma si Camille sa agreement kung saan nakapaloob doon na magiging babae siya ni Sergio at partner sa kama na magtatapos lang sa oras na makahanap na siya ng ibang babae. May mamagitan kayang pagmamahal sa 2 tao na magkaiba ang paniniwala at antas sa buhay? At ngayong nagising na ang first love ni Sergio na si Ursula mula sa pagkakoma dulot ng isang aksidente. Tuluyan na kayang matatapos ang kanilang agreement? Ipaglalaban ba ni Camille ang kanyang karapatan lalo pat natuklasan niyang nagdadalang tao siya o magpaparaya dahil nakatakda ng magpakasal ang dalawa? Nagising si Camille na masakit ang ulo at namamalat ang lalamunan sa sweet na pagmamay-ari ni Sergio Reynoso. Ramdam din niya ang pananakit ng katawan na para bang nabugbog yon. Nang magtangkang bumangon si Camille ay nabigo siya dahil may kung anong kirot siyang nararamdaman sa kanyang pagkababae. Narealize din niyang walang saplot siya nang dumampi sa kanyang balat ang malamig na hangin mula sa air conditioning ng naturang silid. Binalot ni Camille ang sarili sa comforter saka nagtalukbong upang pawiin ang lamig na nararamdaman. Subalit nang ipikit niya ang mga mata ay lumitaw sa kanyang isipan ang mainit na eksenang namagitan sa kanila ng kanyang asawa. Tuloy ay naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi dahil sa matinding kahihiyan. Bagamat ang lalaking nakaniig niya ay ang kanyang asawa, ngunit sa papel lamang yon. Ikinasal silang hindi nila kilala ang isa't isa at 1 beses lang niya itong nakita noong kunin niya ang marriage certificate 3 buwan matapos nilang ikasal. Sa kanyang puso, estranghero sila sa isa't isa. Kaya paanong hinayaan niya ang sariling magpatangay sa nakakalasong halik at yakap nito? Naputol ang paglalakbay ng kanyang diwa nang marinig ni Camille na tumunog ang cellphone ng kanyang asawa. Dahilan para umahon ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Kasunod nito, naramdaman niyang umangat ang comforter sa kanyang likuran. Sinikap ni Camille na huwag gumawa ng anumang ingay dahil ayaw niyang mahalata ng lalaki na gising na siya. Samantala, masama ang mukha na bumalikwas ng bangon si Sergio nang magising dahil sa tunog ng kanyang phone. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha dahil sa iritasyong nararamdaman. Sino naman kaya sa oras na yun ang ungas na gumambala sa pagtulog niya? Pupungas-pungas na bumaba ng kama si Sergio at padaskol na naupo sa single sofang naroon. Sinagot niya ang tawag at pinindot ng hand-free button nang makitang si Victor yon. Shit! What do you want? Iritableng tanong niya sa kinuhang kahan ng sigarilyo at nagsindi ng isa. Your voice sounds tired, bro. Magdamag ka na namang nakipagtalik sa babae, no? Natatawang panukso ni Victor. Dahil sa sinabi nito ay dumako mga mata ni Sergio sa king size na kama kung saan nakahiga ang strangherang babae na nakatalik niya kagabi. Hindi niya ito kilala at basta na lang itong pumasok sa kanyang kwarto. Kaya dala ng kalasingan ay basta niya na lang itong hinila sa kama.
Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang balingkinitang bewang nito at malambot na katawan na animoy katawan ng dalagita. Ngunit sigurado naman siyang hindi na ito minor de edad. Mistulan ding musika sa kanyang pandinig at daing at halinghing ng babae na para bang hinihikayat siyang maswasakin pa to. What do you need, asshole? Pag-iiba niya ng usapan. Ayaw niya mag-usisa pa ito ng tungkol sa babaeng kasama niya ng mga sandaling iyon. Narinig naman niyang tumawa si Victor sa kabilang linya. Hey, kailan ka ba free para sa get-together ng barkada? It's been a while since we've had a drink with you. Sandali nag-isip si Sergio habang humithit ng sigarilyo. Maluwag ang schedule niya sa linggong iyon kaya sigurado'y pwede siyang lumabas kasamang mga ungas niyang kaibigan. This week? Shoot! Excited namang saad ni Victor pero maya-maya rin ito mahimik ito na para bang may kung anong nasa isip. Why don't you bring your wife, bro? We haven't even seen her once. Ang balita ko, maganda siya't batang-bata pa. Sumama ang mukha ni Sergio nang marinig ang sinabi ni Victor. Wife ha? Isip-isip niya. Hindi na kailangan. Our so-called marriage will end up soon. Are you getting an annulment? Tanong pa nito. What if magalit si Lola Soledad? Sa narinig ay naikuyom ni Sergio ang kamao. I gave her what she wanted. 1 year na kaming kasal ng babaeng yon. Kaya this time, hindi na ako mapipigilan pa ni Lola sa gusto kong gawin. Pumalatak ang kausap niya sa kabilang linya dahil sa kanyang sinabi. Ang aga-aga, nagmamaasim ka na naman. Gusto mong bigyan kita ng gastric meds? Pagbibiro ni Victor habang natatawa. Mr. Victor Durantes, you seem to have a lot of time to spare. I'll give you something to do. Sagot naman niya sa malamig na tono sabay hitit muli ng sigarilyo. He's not a chain smoker. He only smokes when he has something on his mind. Hey, just kidding. Alam mo nang busy ang hospital ngayon. Matapos patay ng tawag ay nag-decide sa Sergio na magpunta ng banyo at maligo. Subalit nang mapadaan siya sa malaking kama ay umarko ang makakapal niyang kilay. Natutukso siyang iangat ang comforter at alamin kung ano nga ba ang meron sa babaeng ito at gano'n na lang ang epekto nito sa kanya. Ngunit marahas na ipinilig ni Sergio ang ulo dahil sa naisip at saka iiling-iling na ipinagpatuloy ang pagpunta sa banyo. Nang marinig ang paglagaslas ng tubig sa loob ng banyo ay mabilis na bumangon si Camille. Tinakasan ng kulay ang kanyang muka dahil sa narinig na sinabi ng asawa. Puno ng galit ang tinig nito habang pinag-uusapan siya. Paano na lang kaya kapag natuklasan nitong siya ang nakasama nito sa buong magdamag? Natitiyak ni Camille na gagawin ng kanyang asawang lahat para alisin siya sa landas nito. So before Sergio saw her, she quickly picked up her clothes from the floor and put them on. She quietly headed for the door and left without a word. Nang makasakay ng taxi, sakalang nawalang kaba sa dibdib ni Camille. 1 taon na nakalipas, nalaman niya may stage 4 cervical cancer ang kanyang pinakamamahal na lola. Sa mga huling sandali ng buhay nito, hiniling nito sa kanya na maghanap siya ng mapapangasawa upang hindi siya maiwang nag-iisa. Dahil mahal na mahal ni Camille ang kanyang lola, tinupad niya ang kahilingan nito. Habang pauwi siya galing sa hospital ay hindi sinasadyang nakita sila doon ni Lola Soledad. Ayon sa matanda ay schedule nito ng check-up para sa araw na yon. Naikwento niya sa matanda ang tungkol sa kahilingan ng kanyang lola at dahil doon, sinabi nitong ang apo na lamang daw nito ang pakasalan niya. Nais ni Camille na matupad ang huling kahilingan ng kanyang pinakamamahal na lola, kaya naman tinanggap niyang alok ni Lola Soledad. 1 taon na niyang kakilalang matanda dahil miyembro rin ito ng women's organization kung saan pareho silang volunteer. Naging magkaibigan sila ni Lola Soledad kahit na malayo ang agwat ng kanilang edad. Kaya alam niyang mabuting tao ito. Ngunit ng araw na makuha ni Camille ang kanilang marriage certificate 3 buwan nang makalipas siyang magpakasal. Napag-alaman niya ang apo na tinutukoy ni Lola Soledad ay may-ari ng Reynosos Group of Companies. Ang kumpanya kung saan nagpapatakbo ng iba't ibang luxury hotel sa Pilipinas. Lubos na ikinagulat ni Camille ang mga nalaman, subalit huli na para umatras pa siya dahil kasal na siya sa lalaki. Nabalitaan din niyang matapos makuha ni Sergio Reynoso ang marriage certificate ay nagpunta ito ng California at hindi na sila muling nagkita pa. Kalaunan,
Nalaman ni Camille na malaki ang pagtutol ni Sergio Reynoso sa kanilang kasal at kaya lang ito pumayag na pakasalan siya ay dahil kay Lola Soledad. Sinabi ng matandang hindi nito ibibigay ang pamamahala ng kumpanya kung hindi siya nito pakakasalan. Wala namang nagawa si Sergio kung hindi pumayag sa kagustuhan ng matanda. Ngunit kahit alam niyang ganun ang naging sitwasyon, lubos pa rin siyang nagpapasalamat kay Sergio at kay Lola Soledad dahil bago na mayapang kanyang mahal na lola ay naibigay niyang kahilingan nito. Nang malaman ni Camille na bumalik na si Sergio sa Pilipinas, makalipas ang 1 taong pangingibang bansa ay dali-dali niyang pinuntahan ito. Sinamantala ni Camille ang pagkakataon. Tutal ay namayapa ng kanyang lola at natupad na niya ang kahilingan nito ay sasabihin niyang magpa-file na siya ng annulment. Wala nang dahilan pa para ikulong niya ang sarili sa kasal na yon, lalo pat alam niyang walang pagmamahal na namamagitan sa kanilang mag-asawa. Subalit nang magpunta si Camille sa suite ni Sergio Reynoso, ay nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin patungo sa kama. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit dahil malakas ito ay wala siyang nagawa. Lango din ito sa alak kaya alam niyang wala ito sa wisyo ng gabing iyon. Hanggang sa nangyari na ang hindi niya inaasahan. Kinuha nitong kanyang pagkabirhen nang wala siyang kalaban-laban. Samantala nang matapos maligoy lumabas si Sergio sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya ang pang-ibabang bahagi. Napakaganda ng hubog ng katawan ni Sergio na akalain mong isa itong modelo. Ang malapad na balikat nito at six-packs abs ay napaka-perpekto na para bang inihulma ito kay Apollo na sa isang Greek god. Matamis ang ngiti sa labi ni Sergio nang lumapit sa kama at sumampa. Ngunit kaagad ding napalitan iyon nang hindi maipaliwanag ni inis nang makitang wala na doon ang babae. God damn it! Where did that witch go? Inis niyang tanong sa isipan. Iiling-iling na umalis sa kama si Sergio saka nagtungo sa malaking closet. Pasasaan ba at mahanap at makikilala rin niya kung sinong babaeng yun? Siya si Sergio Reynoso at walang sino man ang nakakaligtas sa kanya. Ilang sandali pa habang namimili siya ng isusuot sa araw na yon ay tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table. Mabilis naman niyang dinampot iyon at sinagot ng makitang ang sekretary niya yon na si Alex Noriega. Yes, aniya saka muling bumalik sa pagpili ng maisusuot sa malaking closet na puno ng mga mamahaling damit, sapatos at accessories. Sir Sergio, I found out that the person behind last night's incident was ordered by the Navarres. Sad ng sekretary niya, gumisi si Sergio dahil sa narinig. Hindi na bago sa kanyang natuklasan. Since he's the most powerful and richest businessman in Luzon, he knows that his business competitors will do anything to destroy him. Before the end of the day, I want the Navarres company to be mine. Puno ng otoridad na utos ni Sergio sa secretary. Alright, Mr. Reynoso. And find out who was the witch who entered my room last night. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ng kulay pulang mancha na naiwan sa bedsheet. You can't hide from me, woman. I will find out who you are. Nakangising saad ni Sergio sa isipan habang pinagmamasdan ng imahe sa malaking salamin. Sa kabilang linya naman ay natigilan ng sekretaring si Alex. Napakahigpit ng security sa hotel at hindi basta makakapasok ang hindi otorisado sa VIP room. Kaya papaano may nakalusot pa rin? Okay, Mr. Reynoso, may ipag-uutos pa ba kayo? Call Camille Asuncion and file an annulment. Walang emosyong utos pa ni Sergio. Nang makababa ng taxi ay nag-decide si Camille na dumaan muna sa butika para bumili ng contraceptives. Natatakot siyang kung kailan wala ng bisang kasal nila ni Sergio Reynoso ay saka pa siya mabubuntis. Isa pa'y 20 years old pa lang siya at kasalukuyang nasa 2 taon sa kolehiyo. Marami pa siyang pangarap sa buhay na gustong matupad at ayaw niyang masira yon dahil sa isang gabing pagkakamali. Nang makauwi ay sandali lang siyang nagpahinga bago nagpa siyang mag-shower. Masakit pa rin ang buo niyang katawan lalo ng kanyang pagkababae. Nang maalala ni Camille na magitan sa kanila ni Sergio ay nag-init ang kanyang pisngi sa labis na kahihiyan. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend simulat sa pool kaya hindi niya akalain na ganun pala kasakit ang pakiramdam ng unang pakikipagtalik. Ang pakiramdam na tila napupunit ang iyong laman ay walang katumbas na kirot at hapdi. Naiisip pa lang niya ang tagpong iyon ay nanginginig na siya sa takot.
Wala na siyang balak na maulit pa yon dahil isa yung malaking pagkakamali na habang buhay niyang pagsisisihan. Matapos maligo ay mabilis na nakatulog si Camille. Dahil sa pagod subalit sa kalaliman ng gabi ay nagising siya na maramdamang sumasakit ang kanyang puson. Tumingin siya sa kalendaryo, hindi pa naman yun ang date ng kanyang menstruation, kaya bakit yun sumasakit? Hanggang sa hindi na nakayanan pa ni Camille ang matinding pananakit ng puson, kaya nagpa siyang pumunta sa ospital. Mabuti na lang at hindi yun kalayuan. Halos 30 minutes lang ang nakalipas nang makarating siya sa emergency room. Kaagad siyang sinuri na lalaking doktor at ganun na lang ang pangungunot ng noon nito nang pagmasda ng information sheet ni Camille. You're 20 years old at married ka na? Is this your first time? Nang ma-realize ko nung tinutukoy ng doktor ay namula sa labis na kahihiyan ang buong mukha ni Camille saka tumango bilang sagot. Nagdurugo ang puwerta mo dahil nagkaroon ito ng gasgas. Hindi naman ito malubha pero kailangan matignan yan sa surgery room. Pagpapaliwanag ng doktor. Miss, magsabi ka lang kung may gumawa sa'yo na hindi maganda. Huwag kang matakot. Pwede tayong tumawag ng pulis para magsumbong. Nag-aalala namang sad pa ng doktor sa dalaga. Batang-bata pa kasi ang tingin nito sa babae at mahirap paniwalaan na kasal na ito sa murang edad. Nag-aalala din itong baka nakaranas ang babae ng pang-aabuso at natatakot lang na magsabi. Nagsasabi po ako ng totoo, Dok. Asawa ko po yung may gawa nito. Nautal na sagot naman ni Camille. Matamang pinagmasdan ng doktor si Camille na bakas ang pagdududa sa mukha. Tila rin marami pa itong gustong itanong, subalit maya-maya pa'y tinawag ito ng isa sa mga nurse. Doc Dorantes, there's an emergency in bed number 5, shot in the chest and in critical condition. Nakahinga ng maluwag si Camille nang umalis ang doktor. Kaya naman mabilis siyang tumalilis palabas sa emergency room at nagpanggap lamang na isa siya sa mga kamag-anak ng pasyenteng na-admit doon nang tanungin siya ng guard. Pagka-uwi ay dumaan muli sa pharmacy si Camille at bumili ng gamot para sa pananakit ng puson. Nang makauwi ay kaagad niya itong ininom at nagpa siyang ipahinga na lang muna ang sarili sa araw na yon. Kinabukasan, nagising si Camille sa tawag ng kanyang cellphone kaya pupungas-pungas niya itong sinagot. Hello? Anak, puntahan mo kapatid mo sa Celestial Hotel. Nagnakaw siya at ipapakulong ng may-ari. Sad ng kanyang mama sa kabilang linya. Mula sa isang luxury car na Bentley Sport ay bumaba si Sergio na punong-puno ng karisma. Bagay na bagay sa lalaking suit nitong Dermovankia $1 million high-end suit. Walang hindi mapapatingin kay Sergio Reynoso ng mga sandaling yon dahil napakalakas ng aura nito habang naglalakad papasok sa lobby ng Celestial Hotel. He was at the hotel because he had a meeting with Mr. Acosta, one of their investors, and they will discuss their company's new project. Mr. Reynoso, I have chosen a condo for Miss Asuncion. It's in Manila and near the university where the studies so it's more convenient. Saad ni Alex sa kanyang boss. Kasama siya ng kanyang boss kung saan man ito magpunta. Dahil kahit wala ito sa trabaho ay maraming pa rin itong inasikaso. Good, matipid namang sagot ni Sergio. Bagamat sa papel lang sila kasal ni Camille Asuncion, ay ito pa rin ang babaeng gusto ng kanyang lola Soledad kaya naisip niyang i-compensate ito kahit papaano. Isa pa ay nakipagtalik siya sa ibang babae ng isang gabi kaya gusto niyang linisin ang konsensya sa pamamagitan ng pera. Besides, ang ganong kalit na halaga ay barya lang para sa kanya. Nang maiisip ni Sergio ang kanya ng Lola Soledad, ay binalingan niya ang secretary. Don't let Lola Soledad know about the annulment. Bili niya dito. Mahinang puso ng kanyang Lola Soledad kaya iniwasan niyang magalit to sa kanya. Iyon din ang dahilan kung bakit pumayag siya sa kagustuhan nitong magpakasal sa babaeng hindi niya kilala. Natatakot siyang baka atakihin to sa puso dahil sa matinding sama ng loob. Mabilis namang tumango ang sekretary niya. I understand, Mr. Reynoso. Sagot nito subalit maya may natigil to sa paglalakad nang may pamilyar na babae siyang nakita papasok din sa lobby ng naturang hotel. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya sa isipan na puno ng pagtataka. What's the problem? Tanong ni Sergio sa kanyang secretary nang makitang natigilan to. Mr. Reynoso, Camille Asuncion is the young girl in front of you, wika ni Alex. Isang beses lang niyang nakitang babae nang utusan siya ng kanyang boss na kunin ng marriage certificate, subalit dahil matalas ang kanyang memorya na kailangan niya sa trabaho ay mabilis na itong natandaan. Pinagmasdan naman ni Sergio ang babaeng tinutukoy ng secretary niya. Nakasuot ito ng simpleng kulay pink na blouse at maong na pantalon. May sukbit rin itong backpack
sa likuran na tila ba papasok to sa school. Napakabata pa rin itong tignan dahil sa maliit nitong mukha at balingkinitang katawan na kung hindi tatanungin ang tunay na edad ay mapagkakamalan tong minor. Frankly speaking, yun ang unang pagkakataong nakita ni Seri yung mukha ng kanyang so-called wife. Because on the day they took their marriage certificate, he didn't look at the woman for even a second. Hindi niya maisip kung anong pinakain ito sa kanyang lola Soledad at nagpumilit ang matandang pakasalan niyang babaeng ito. Nang pagmasdan ni Seri ang babae, hindi niya maintindihan pero tila pamilyar ito sa kanya. He's 100% sure that he has never seen the girl before and this is the first time. Maya-maya pa'y lumapit ang isang security guard kay Camille Asuncion saka nagmadaling umalis ang mga to at sumakay sa elevator. Samantalang nagtataka naman si Alex kung paano napunta doon si Camille. Ang Celestial Hotel ay isang luxurious hotel sa Makati at Pawang na sa high society lang ang may access na makapasok doon. Paanong naroon ang tulad nito sa ganong hotel? Si Sergio naman hindi na pinagtuunan pa ng pansin kung bakit naroon ang babae at ipinagpatuloy ang matikas na paglalakad. Subalit nang hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ng dalawang staff ng hotel kaya nilingon niya to. Ang isa doon ay ang security guard na kasama ni Camille kanina lang. Nakahanda na bang lahat na hinihingi ni Mr. Bajaras? Tanong ng security guard sa waiter na may dalang cart na natatakpan ng puting tela. Hindi ko talaga maintindihan ang trip ni Mr. Bajaras. Mukhang inosente pang babaeng yun. Baka yan ang kaya niyang trip ni Mr. Bajaras? Sagot naman ng waiter na hindi mawari kung nag-aalala o natatakot. Shh! Tumigil ka nga. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Napakagalanting magbayad ni Mr. Bajaras. Kaya hindi mo kailangan makonsensya. Kailangan mo rin ng pera, hindi ba? Kahit mamatay ka kakatrabaho, hindi ka makakahawak ng ganyang kalaking pera. Tandaan mo yan. Pero napakabata pa niya at mukhang inosente. Maraming babae ngayon na mukhang inosente lang sa panglabas na anyo. Pero walang pinipiling mga yan pagdating sa pera. Kasi hodang ibentang sarili para mabiling luha ay gagawin. Matapos ang pag-uusap na yon ay umalis ng mga to at naiwan naman si Sergio na hindi malaman ang magiging reaksyon. Mr. Reynoso, gusto mo bang alamin ko kung si Miss Camille Asuncion ang tinutukoy nila? Tanong naman ni Alex sa kanyang boss. Dahil walang idea at si Sergio sa tunay na pagkatao ni Camille, ay hindi naman niya ito nagawang ipa-background check kaya hindi niya naalam kung anong klaseng babae ito. Naisip din niyang baka na brainwash lang nitong matanda kaya napapayag to na magpakasal sila. Go ahead, malamig niyang utos sa kanyang secretary. Gusto niyang malaman kung anong motibo ng babae sa pagpunta nito sa hotel na yon. Isa ba itong call girl o baka naman nagpapanggap lang itong inosente pero nasa loob naman ng kulo? Alright, Mr. Reynoso. Nagmamadali si Camille na sumunod sa security guard na sumunod sa kanya sa lobby ng naturang hotel. Pero nagtaka siya dahil pagdating niya sa isang kwarto ay nawala na ito pagkatapos itong sabihin na naroon sa loob ang kanyang kapatid. Kahit nagatubili, ay pinihit ni Camille ang doorknob at kip-kip ang kanyang backpack ay pumasok siya sa loob ng malaking kwarto. Ngunit ipinagtaka ni Camille na makitang walang katao-tao doon at napakatahimik ng paligid. Inilibot ni Camille ang paningin sa kabuuan ng kwarto, kasing laki yun ng suite ni Sergio. Subalit ang interior design nito ay mas madilim. Pinaghalong red at gold ang motif ng kwartong yon, kaya nasabi niyang mas madilim to. Mayroong king-size na kama at eleganteng chandelier sa pinakasentro at 3-seater sofa. George, nasan ka? Nandito na si Ate Camille. Pagtawag ni Camille sa kanyang kapatid habang naglalakad-lakad sa loob ng silid. George, umuwi na ta. Naputo lang sana'y sasabihin ni Camille. Nang marinig niyang bumukas ang pinto at mula sa kanyang likuran, ay isang pamilyar na tinig ang nagsalita. There you are, Camille. Bakit nandito ka? Nautal na tanong ni Camille. Ang lalaking yon ay si Benedicto Bajaras. Schoolmate niya ito sa university kung saan siya nag-aaral. At pares niya ay nasa second year na rin ito sa kolehiyo. Hindi niya ito personal na kilala, subalit ang pamilya ng lalaki ay kilala dahil politikong ama nito. Hindi rin niya alam kung may gusto ang lalaki sa kanya pero sa tuwing nakikita sila nito sa university ay palagi itong nakatitig na para ba siyang hinuhubaran. Otomatikong umahon ng matinding kaba sa dibdib ni Camille na mga sandaling iyon. Masama ang kutob niya sa lalaking kaharap niya at nakangisi na nakakaloko. Elegante man itong manamit subalit hindi naman may tatago nun ang tunay nitong kulay. Nasaan ang kapatid ko? Bakit ikaw nandito? Nautal ng tanong sa lalaki sa kapasimpleng naglakad pa atras. Kapatid? Nakangising tanong nito saka naglakad papalapit
sa kinaroroonan niya. Naalerto si Camille kaya naman mabilis siyang pumihit patungo sa direksyon ng pinto subalit mabilis siyang nahawakan ito sa braso. "Easy baby, where are you going?" Tanong pa ni Benedicto na tila tuwang-tuwa sa nakikitang takot sa kanyang mukha. "Bitawan mo nga ako. Ano bang gusto mo?" Mataas ang boses na tanong ni Camille habang pilit hinahatak ang kanyang braso subalit dahil malakas ito ay nasaktan lang siya. Kumakabog rin ng husto ang kanyang dibdib at para bang kinakapos na siya ng hininga ng mga sandaling yon. "Hindi ba sinabi sa'yo ng magaling mong nanay? Binayaran na kita sa kanya, Camille Asuncion. Pagmamayari na kita." Saad nito sabay tawa ng malakas. Dahil sa narinig ay tinakasan ng kulay ang kanyang mukha. Anong ibig mo sabihin? Anong binayaran?" Lakas loob niyang tanong kahit puno ng takot ang kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Pumalatak naman si Benedicto sa sinabi ng babae at saka pansamantalang binitawan ang braso nito para kunin ang kanyang cellphone. "Valeria Asuncion, is your mother right?" Nakangising tanong pa ni Benedicto kay Camille. "Etong proof na binayaran kita sa nanay mo sa halagang 100,000. Tumatawang sabi pa ni Benedicto. Sabay lahad ng cellphone kung saan merong screenshot ng kontratang pinirmahan ng ina ni Camille. Halos sumabog naman ang ulo ni Camille nang makitang totoo nga ang sinabi nito. Hindi na niya lubos maisip na nagawa siyang ipagbili ng kanyang nanay nang dahil lang sa pera. Dahil sa natuklasan, pakiramdam ni Camille ay bigla siyang nanghina at parang gulay na biglang nalanta. Sa halip na maawa, iritasyon naman ang naramdaman ni Benedicto kaya naman marahas niyang pinulupot ang mga braso sa bewang ng dalaga at hinapit to. "Don't worry, that's just a small amount. I can give you more than that. As long as you make me happy in bed tonight, baby." Nakangising sabi pa ni Benedicto sa inilapit ang mukha at nagpumilit na halikan ng dalaga. Matagal na siyang may pagnanasa sa dalaga simula noong makita niya ito sa event ng kanilang university. Kakaiba ito sa lahat ng mga babaeng nakita niya dahil napakaamo ng mukha nito. Higit sa lahat, virgin pa. Alam niya yon dahil halata naman sa kilos nito na hindi pa ito nakakatikim sa kama. He wanted her for a long time but he couldn't get close because he already has a fiancé. Nahihirapan man, ginawa ni Camille ang lahat para iiwas ang labi niya sa lalaki. Amoy alak din ito kaya inisip niyang marahil ay doon ito kumuha ng lakas ng loob. Malakas na itinulak si Benedicto sa dibdib kaya bahagyatong napaatras. "Ano ba? Bakit mo ba ito ginagawa?" Sigaw ni Camille na nanginginig sa takot. Pansamantala siyang nabitawan ni Benedicto para dahil sa ginawa niyang yun ay dumilim ang anyo nito at nanlisik ang mga mata. "Walang hiya kang babae ka. Hindi mo ba ako kilala ha?" Galit na galit nitong sigaw sabay suntok sa kanyang bibig. "Ah!" Daing niya nang makaramdam ng matinding sakit habang sapu-sapu ang nasuntok na bibig. Nalasahan din niyang malansang bagay sa kanyang labi at nang kapain niya yon ay merong bahid ng mapulang likido sa nanginginig niyang palad. "Wala pang tumatanggi sa akin, punyeta ka!" Galit na sigaw ni Benedicto sa kanya at saka buong lakas siyang hinilas isang braso na para bang isang papel. "Gusto mo ng sadista? Sige pagbibigyan kita, slut!" Sabi pa nito saka itinulak siya papalapit sa dingding. At nang hindi na siya makakilos pa, buong lakas nitong pinihit ang kanyang katawan, patalikod sa gawin nito. Habang ang isang kamay naman nito ay binababa nitong zipper ng kanyang pantalon. Dahil desperada na sa sitwasyong kinasusuungan, isa na lang ang naisip na paraan ni Camille para matigil ang lalaki sa masamang balak sa kanya. "May asawa na ako. Subukan mong ituloy ang ginagawa mo. Sigurado akong hindi niya palalampasin to." Nanginginig na sigaw niya habang nagpupumiglas. Nahinto si Benedicto sa ginagawa kaya buong akala ni Camille ay napaniwala niya ito subalit laking gulat niya nang tawanan lang siya nito. "Don't make me laugh, slut. Ano naman sa akin kung totoo ngang may asawa ka na? Hindi ako natatakot. Kilala mo ba ako sinong daddy ko? Siya lang naman ang governor ng lugar na to. Sinong tangang kakalabanin ng anak ng governor?" Sabi pa ng lalaki habang patuloy sa nakakainsultong pagtawa. Muling kumilos ang lalaki at naramdaman ni Camille na pilit itong binubuksan ng botones ng kanyang pantalon. Kaya naman wala sa sariling naibulalas niyang pangalan ng asawa. "Si Sergio Reynoso ang asawa ko." Dahil sa narinig ay natigilan si Benedicto. "Si Sergio Reynoso ng Reynoso Group of Companies ba ang tinutukoy mo?" Tanong nito kay Camille.
Si Sergio Reynoso ay kilala sa buong Luzon hindi lang dahil sa itong pinakamayaman. Kilala rin ito sa pagiging malupit sa mga katunggali sa negosyo. Wala itong sinasanto kaya karamihan sa mga negosyante hinahangaan ito pagdating sa pamamalakad ng kumpanya. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Camille dahil sa nakitang reaksyon ng lalaki. Pasimple niyang inayos ang sarili at buong tapang na hinarap ito. Oo, siya ang tinutukoy ko. Aniya na sinikap manghimig kapanipaniwala sa harapan ni Benedicto. Ilang sandali na tahimik si Benedicto, subalit ganun na lang ang gulat niya. Nang buong lakas itong humalakhak na para bang wala ng bukas. Ang lakas naman ng apog mong sabihin na asawa mo si Sergio Reynoso. Alright, if you can prove that is your husband, I will cut off my hand. Napatras naman si Camille at nanginginig sa takot. Yun na sana ang huling pag-asa niya para makatakas subalit nabigo pa siya. Hindi na niya alam pa kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon dahil pinanghihinaan na siya ng loob. Napakalakas nito at walang kalaban-laban ang maliit niyang katawan. Sa lalaki, 6 na talampakang laki. Samantalang nauubos na ang pasensya ni Benedicto sa pagpapakipot ni Camille. Kanina pa niya ito gustong matikman at pakawalan ang libog na kanyang nararamdaman para sa dalaga. Sa galit niya ay hinablot niya ito sa buhok at balak sanang dalhin sa kama. Subalit, isang box ng contraceptive pills ang nalaglag mula sa bulsa ng babae kaya natigilan siya. Nang makita ni Benedicto ang box ng birth control pills ay nanlisik ang kanyang mga mata kaya dinaklot niyang leeg ni Camille at sinakal. Lalo pa siyang nag-apoy sa galit nang makitang leeg ng babae na mayroong mapupulang marka na sigurado siyang ang lalaki nito ang may gawa. He thought she was still a virgin because that was what Camille's mother assured to him. It turned out that a shameless old hag was just lying to get his money. Humanda ka punyetang matanda ka. Makikita mo kung sinong tinarantado mo. Nang gagalaitin niyang saad sa isipan. Pumalatak si Benedicto at saka buong pagkadismayang pinasadahan ng tingin ng dalaga. I thought you were still a virgin. But heck, natikman ka na pala ng ibang lalaki? Nangingit-ngit na wika ni Benedicto. Pero maya-maya rin ay nagnising aso to. Siguro naman ipapayag ka na sa gusto ko. Tutal, nilaspag ka na ng iba. Natigilan naman si Camille nang makitang kahon ng contraceptives na binili niya. Hindi niya naitapon yun sa pagmamadali ng tumawag ang kanyang nanay at sinabing nasa pahamak ang kapatid niyang si George. Tuluyan nakita pa yun ng demonyong lalaki at pinag-isipan siya ng masama. Nahintakutan si Camille na makitang kakaibang tingin ni Benedicto sa kanya. Nagmistula itong aso na hayok sa sariwang laman. Nasasaktan na rin siya at nahihirapang huminga dahil sa pagkakasakal nito sa kanyang leeg. Ngunit hindi niya alintana pang sakit na nararanasan niya dahil okupado ang kanyang isipan kung paano matatakasan ng demonyong lalaki. Ilang sandali pa'y nabuhayan ng pag-asa si Camille nang makarinig ng sunod-sunod na pag-doorbell mula sa pinto. Dahil desperado na siyang makawala sa lalaki, ay ubo ng lakas siyang sumigaw. Tulong! Please, tulungan niyo ako! Nang marinig naman ni Benedicto ang pagsigaw ni Camille ay napangisi siya. Alam niyang ang waiter na inutusan niyang dumating, kaya kahit tumingi pa ito ng saklolo hindi ito papansinin. Come in! Aniya sa kabinitawan si Camille at parang wala lang na naupo sa sofa at pinag-cross ang braso sa dibdib. Pumasok ang lalaking waiter na may dalang maliit na cart na natatakpan ng puting tela. Buong akala ni Camille ay sasaklolohan siya nito pero nahintakutan siya. Na hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin at nagtuloy-tuloy lang sa pagpasok. Eto na po ang pinahanda niya Mr. Bajaras. Anang waiter habang inisahanda ang mesa ng mga pagkain. Naglabas din to ng kandila at eleganteng candle. Subalit tumayo si Benedicto at inagaw yon. Ako na, makakaalis ka na. Iritableng pagtataboy ni Benedicto sa waiter nang tumayo siya sa kinaupuan na inip. Kanina pa siya katingkati at napipiko na siya sa sobrang pagpapakipot ni Camille sa kanya. Opo, Mr. Bajaras. Nautal naman sagot ng waiter sa katumalikod na habang tulak-tulak ang cart. Hindi naman malaman ni Camille ang gagawin ng mga sandaling iyon habang tinitingnan ng papalabas na waiter. Subalit, nagulat siya nang palihim siyang sulyapan ng waiter at pasimpleng tanguan. Kaagad namang nakuha ni Camille ang ibig sabihin nito
Yun ang huli niyang pag-asa kaya tinipon niyang lahat ng lakas na meron siya. Buong pwesto niya itinulak ang cart papunta sa direksyon ni Benedicto dahilan para masapultot saka mabilis siyang tumakbo sa pinto na iniwan ng waiter na nakabukas. "Shut you witch! Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan!" Nang gagalaiting sigaw ni Benedicto habang sapu-sapong binting tinamaan ng cart. "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Habulin mo yung babae! Inutil!" Baling pa nito sa nagulat na waiter. "Oo po sir." Hindi na nilingon pa ni Camille ang lalaki dahil alam niyang sa oras na maabutan siya nito ay katapusan na niya. Mabilis niyang tinungo ang direksyon kung nasaan ang elevator dahil alam niyang sa oras na makasakay siya doon ay ligtas na siya. Eksakto namang pagdating niya sa elevator ay papasara na ito kaya malakas siyang sumigaw. "Sandali lang!" Sa pagmamadali ni Camille na pigilan ng pagpasarang elevator ay itinulak niya ang sarili papasok dahilan para muntikan na siyang mapasubsob sa sahig. Kung hindi lang siya nasalo ng isang matipunong braso. Dahil nangihina, sinikap ni Camille na tumayo at ayusin ang sarili, subalit pakiramdam niya ay parang nauupo siyang kandila ng mga sandaling yon. "Pasensya na, hindi ko sinasadya." Napatda si Camille sa kinatatayuan nang makilala kung sino ang lalaking nasa elevator. Si Sergio Reynoso yon na madilim ang anyo at walang kasing lamig kung tumitig. Ngunit dahil sa pinagdaanan ni Camille sa malupit na kamay ni Benedicto, pakiramdam niya ay nakakita siya ng kakampi. Tuloy ay naramdaman niyang uminit ang sulok ng kanyang mga mata at isa-isang pumatak ang kanyang mga luha. Habang hindi maipaliwanag ni Sergio kung bakit abnormal ang tibok ng kanyang puso nang maamoy niyang pamilyar na amoy ng baby cologne. Sumagi tuloy sa kanyang isipan ang estrangherang babae na nakasama niya sa buong magdamag noong nakaraang gabi. Ganon na ganon kasi ang pabango na nasamyo niya sa hindi kilalang babae. Dahil sa inis, naitulak ni Sergio si Camille palayo sa kanya. Naiinsulto siyang isipin na ipinagkumpara niya ang dalawang babae dahil obviously ay magkaiba to. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay magpanggap at walang kahihiyan. "Ah!" Daing naman ni Camille, dahilan para mapataas ng kilay ni Sergio. Hindi nga niya nilakasan ang pagtulak sa babae. Hindi ito mahusay umarte kaya alam niya nagpapanggap lang ito na kunwaring nasaktan. "Witch!" Isip-isip ni Sergio habang buong dismayadong pinagmamasdan to. Kanina lang ibinalita sa kanya ng sekretary niyang si Alex na hindi nagkataon ang pagkakakilala ng kanyang Lola Soledad at ni Camille Asuncion kung hindi pinlano to ng dalaga. Napag-alaman kasi nitong galing sa mayamang angkan ng matanda kaya nakipaglapit ito. Nagtahi-tahi pa ng mga kwentong babae. Kaya naman napapaniwala nito ang kanyang lola, dahilan para ipagpilitan nitong pakasalan niya ang mapapanggap na babae. Ang lahat ng impormasyong iyon ay nakalap ng kanyang sekretary mula sa isang member ng women's organization at malapit daw na kaibigan ni Camille. Isiniwalat nito ng palihim na nag-imbestiga at nagtanong-tanong si Camille tungkol sa tunay na katauhan ng kanyang Lola Soledad para maisakatuparan nitong plano. Ayon sa nakalap ni impormasyon ng kanyang sekretary, simula't simula ay nakikipaglapit ito sa kanyang Lola Soledad dahil meron tong ibang motibo. Palabas lang ng babae na kaibigan ng turing nito sa matanda at ang plano nito ay kuhanin ang loob ng kanyang lola. Kung hindi lang sinangkalan ng Lola Soledad ang kumpanya at kung hindi lang sana nagkaroon ng problema sa kanilang kumpanya sa California dahilan para mamalagi siya doon ng 1 taon, hindi niya hayaan na mangyari ang bagay na yon. He would never allow someone like Camille to take advantage of his Lola Soledad's kindness. Pakiramdam ni Sergio na nakit ang kanyang mga mata sa pagtitig pa lang sa mapagpanggap na babae. Kaya binalingan niya ang sekretary at malamig na nag-utos. "Press the button." Mabilis namang sinunod yon ng sekretary ni Sergio. Subalit naudlot ang sanay pagsara ng elevator nang mula sa kung saan ay humahangos ang isang lalaki. Naalerto naman si Camille dahil alam niyang si Benedicto yon. Sa ginawa niya kanina sa lalaki, hindi niya alam pa kung ano na lang ang mangyayari sa kanya sa oras na mahawakan siya nito. Dahil sa desperada na siyang matakasan ng demonyong lalaki, kinapalan na ni Camille ang kanyang mukha at buong tapang na hinarap si Sergio Reynoso at nagsalita. "Mr. Reynoso, hindi mo ba ako kilala? Ako ang asawa mo." Halos kainin ng lupa si Camille habang sinasabi ang mga katagang yon. Subalit wala na siyang choice. Si Sergio na lang ang tanging pag-asa niya na matakasan ng baliw na si Benedicto. Kaya kahit hindi alam ni Camille kung kilala siya nito, ay nilakasan na lang niya ang loob at sinantabi ang hiyang nararamdaman.
Dahil naman sa sinabi ni Camille ay nakaramdam ng pagkainsulto si Sergio. Sinong babaeng ito para tawaging asawa niya? Kasal lang sila nito sa papel at wala itong karapatang tawagin siyang asawa dahil kasunduan lang ang lahat ng iyon na gawa ng kanyang lola. Isn't it stated in the prenuptial agreement that our marriage is secret, Miss Asuncion? Malamig na tanong ni Sergio. Natigilan naman si Camille at nigas sa kinatatayuan dahil sa coldness na nakikita niya sa mga abuhing mata ng lalaki. Kung tignan siya nito ay para bang siya na yata ang pinakamasamang babae sa buong mundo. Pero ano nga bang ginawa niya? Hindi naman siya nagpumilit na magpakasal sa lalaki kung hindi ang lola nito. Nagkataon lang na wala siyang pagpipilian at oras ang hinahabol ni Lola Soledad. Napatunayan din niya ng mga sandaling iyon na hindi siya kilala ni Sergio Reynoso. Sadyang wala lang talaga itong interes sa kanya. Sino nga ba naman siya para pagtuunan nito ng pansin? Isa lang siyang hamak na babae na nagpakasal sa lalaking hindi niya kilala. Maya-maya pa humahangos na dumating si Benedicto sa tapat ng elevator. Pero napatdato nang makitang naroon din si Sergio Reynoso. Nakasalukuyang malamig ang titig na ipinupukol sa kanya. Kuya Sergio, kumakabog naman ang dibdib ni Camille habang pinapanood ang dalawang lalaki. Hindi niya akalain na makakilala pala si Sergio at si Benedicto. Hindi tuloy niya malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at pakiramdam niya ay tinakasan siya ng lakas habang nakatingin sa mga to. Why do you look like that? You look like a shit. Malamig na tanong ni Sergio kay Benedicto. Napuno ng disgusto ang tinig habang pinagmamasdan ng pawisang lalaki na magulong buhok at lukot ang damit. Ang pawisang mukha ni Benedicto ay biglang namutla dahil sa sinabi ni Sergio. Gusto lang sana niyang mag-enjoy pero sa kamalas-malasan. Sa dinami-dami na makikita niya ng araw na yon ay bakit si Sergio Reynoso pa. Hindi maaring malaman ng lalaki ang kalokohang ginagawa niya ng mga sandaling yon dahil malalagay sa alanganin ng kanilang pamilya. Dahil bukod sa ito ang kanilang kinakapitan, ang pinsan din nito na si Fedra Reynoso ang kanyang fiancé. Isa pa ay sa tuwing nakikita niya ito ay para ba siyang tinotorture dahil sa nakakasindak na dating ng lalaki. May kakaiba itong aura na para bang ang lahat ay kaya nitong pasunurin kahit na wala itong ginagawa. My classmate asked me to come here because she said she needed something from me. Pagsisinungaling ni Benedicto sabay tingin kay Camille na nakatayo sa gilid at para bang takot na takot. Which, umanda ka sa akin. Isip-isip niya habang pilit inaayos ang sarili sa harap ni Sergio. Sinungaling ka. Niloko niyo ko. Ang sabi ng guard nandito raw ang kapatid ko. Stop talking nonsense, witch. Puto naman ni Benedicto sa sinasabi ni Camille. Saka pinukulto ng matalim na tingin. Nilandi mo ko. Nakipagsabuatan ka pa sa magaling mong nanay para perahan ako. Sigaw pa ni Benedicto habang dinuduro si Camille. Don't believe him, Sergio. That little witch is a liar. Pagbabaliktad pa nito na kay Sergio nakatingin. Nanatili namang malamig ang tingin ni Sergio sa dalawa. Lalo na kay Camille kaya gano'n na lang ang takot niya na baka ibigay siya nito sa lalaki lalo na't magkakilala palang mga to. Sa takot naman na hindi paniwalaan ni Sergio ang kanyang alibay, dinukot ni Benedicto ang box ng contraceptive pills sa kanyang bulsa at binato yun sa harapan ni Camille. Look at that, Kuya Sergio. If she wasn't planning anything, why did she have such pills with her? Tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille nang makita ang pills, lalo nang makitang madilim ang anyo ni Sergio habang nakatingin sa kanya. Nagkakamali ka, hindi yan. Are you sure your mother had nothing to do with this? Putol ni Sergio sa tangka niyang pagpapaliwanag. Dahil sa narinig ay napangisi naman si Benedicto habang nakatingin kay Camille. Alam niyang hindi maglalakas loob ang babae na itanggi ang paratang na yon dahil meron siyang ebidensya sa kanyang cellphone. Samantalang natulos naman si Camille sa kinatatayuan at hindi makapagsalita, alam niya sa oras na itatanggi niyang paratang ay hindi siya paniniwalaan nito dahil merong pruweba si Benedicto na binayaran nito ang kanyang nanay. Isa pa'y kahit na gustuhin man niyang sabihin kay Sergio na biktima lang din siya ay alam niyang hindi siya nito papaniwalaan. Si Sergio naman ay walang kasing lamig ang tingin pinukol sa babae ng mga sandaling iyon. Hindi na kailangan pang sagutin ni Camille Asuncion ang kanyang tanong dahil sa ikinikilos pa lang nito, alam niyang guilty to sa paratang ni Benedicto. Pinatunayan din niya na siya isang con artist na lumapit sa kanyang lola Soledad para sa pera. If you keep hanging out with people like this, I will personally tell Fedra to cancel your engagement. Maring wika ni Sergio kay Benedicto.
Tila naman sinampal si Camille ng mga oras na yon dahil sa sinabi ni Sergio. Kahit hindi sa kanya sinabi yon ng lalaki, alam niyang siyang pinatatamaan nito ng mga oras na yon. Gustong depensahan ni Camille ang sarili, pero natignan niya si Sergio ay baka sa mukha nito ang matinding disgusto. Kaya naman, minabuti na lang niyang wag nang magpaliwanag pa. Alam naman niyang hindi siya paniniwalaan ng lalaki kahit na maglapusay pa siya. I'm sorry Kuya Sergio, this will never happen again. I promise. Hinging paumanhin naman ni Benedicto, subalit sa isipan niya, gustong-gusto na niyang sakalin ng ponyetang si Camille. Dahil kung hindi sana tutumakas, hindi sana siya makikita ni Sergio Reynoso na gano'n ang itsura. Hindi maaaring makancel ang engagement niya kay Fedra dahil kailangan ng pamilya niya ang kapangyarihan ng mga Reynoso. Kung masirang kasunduang iyon dahil sa kanya, tsak niya ang kanyang daddy mismong papatay sa kanya. Not everyone gets the opportunity to belong to the clan that rules all over Luzon, so he has to do everything not to ruin it. Sanenyasan na ni Sergio ang kanyang sekretary na muling isarang elevator dahil kanina pa siya late sa meeting. Pero tumaas ang makakapal niyang kilay nang makitang naroon pa rin si Benedicto. Do you have anything else to say? Nakaarkong mga kilay na tanong ni Sergio sa lalaki. Mabilis namang umiling si Benedicto, subalit sa isip niya, lihim niyang minumurang lalaking nasa harapan niya. Kung hindi lang ito kailangan ng kanilang pamilya, hindi siya papayag na tratuhin siya nito ng ganoon. Nating Kuya Sergio, ani Benedicto na namilipit pang dila dahil sa nerbiyos. Then why don't you get out of here? Malamig pang tanong ni Sergio dahilan para lalong magngit-ngit si Benedicto. Yeah, I'm leaving Kuya Sergio. Sagot muli ni Benedicto subalit ang mga mata niya ay matalim na nakatitig kay Camille. Hindi na niya masusundan pang punyetang si Camille. Sa elevator dahil ayaw niyang mairita sa kanya si Sergio Reynoso. Kaya naman ipinasya niya sa ibang pagkakataon na lang niya ito pagbabayarin. Lalong-lalo nang walang hiyang ina nito na niloko siya. Hindi na sumagot pa si Sergio at siya na mismo ang pumindot sa elevator upang magsara. Matapos nun ay palihim niyang sinulyapan si Camille na tila basang sisiw sa isang tabi at mangiyak-ngiyak habang yakap ang sarili. Sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang pumasok sa kanyang isipan ang estrangherang babae na nakasama niya noong nakaraang gabi. Umalis ang babaeng niya ng tahimik ni hindi to nang iwan ng anumang bakas sa pagkakakilanlan at hindi niya rin alam kung anong itsura nito dahil langung-lango siya sa alak na makatalik niya to. Malinaw pa rin sa kanyang pandinig ang mga daing at iyak nito habang inaangkin niya. Lihim na napailing si Sergio. Hindi niya malaman kung bakit nang mapatingin siya kay Camille Asuncion ay naisip niyang estrangherang babae yon. Malinaw ng mga ito ay magkaibang tao dahil ang babaeng kasama niya ng gabing iyon ay dalisay at walang kasalanan. Hindi katulad ni Camille Asuncion na isang manggagamit at sakim para sa pera. Tahimik naman si Camille na lumuluha sa isang tabi. Sa isip niya ay pinasasalamatan niya si Sergio sapagkat kung hindi dahil sa lalaki, hindi niya matatakasan si Benedicto. Hindi bali ng masama ang tingin nito sa kanya. Basta ang importante ay natakasan niyang demonyong si Benedicto. Ngunit hindi alam ni Camille kung anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Lalo pat alam niyang maraming koneksyon ng lalaki. Lihim na lang niyang ipinagdarasal na sana'y matakot to sa babala ni Sergio na wag nang makisalamuha sa kanya nang sa gayon itigilan na siya nito. Maya-maya pa'y naramdaman ni Camille na nag-vibrate ang kanyang cellphone kaya kinuha niya to sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang unknown number ang nag-text sa kanya at nang buksan niya, message ay namutla ang kanyang muka dahil sa nabasa. Hindi pa tayo tapos, Camille Asuncion. Bibigyan pa kita ng chance na ibigay ang gusto ko, pero sa oras na hindi ka sumipot, magbabayad kayo ng walang hiyang nanay mo. Nang hina si Camille sa mga nabasa at kung hindi siya nakasandal sa dingding ng mga oras na yon, marahil ay natumba na siya sa kinatatayuan. Isa pa'y naisip niyang kapatid niyang si George. Bakit nagawang isang kala nito ng kanilang nanay? At bakit ito nagawa yun sa kanya? Ang akala pa naman niya ay nagbago ng kanyang nanay dahil sa nangyari 3 years ago. Nang humingi ito ng tawad sa kanilang magkapatid dahil sa nagawa nito'y pinatawad niya ito. Hindi niya lubos maisip na ang lahat ng iyon ay ang pagpapanggap lang para makuha nitong muli ang loob nilang magkapatid. Ulila na siya sa ama dahil namatay ito noong 3 taong gulang pa lang siya.
sa car accident kaya ang kanilang nanay na lang ang kasakasama nilang magkapatid. Ang kapatid niyang si George ay 16 na taong gulang pa lang at mentally retarded. Subalit kahit ganon ay gumagawa ito ng paraan para mapag-aral ang sarili sa isang special education school. Wala kasing interest ang kanilang ina na pag-aralin sila kaya't heto silang magkapatid at kanya-kanyang diskarte para makapag-aral. Ilang sandali pa'y bumukas ng elevator at yon ay dahil sa palapag kung nasa ng lobby ng hotel ay nagmamadaling lumabas si Camille. Matapos ay hinarap niya si Sergio na blanco naman ang tingin na ipinupukol sa kanya. Maraming salamat, Mr. Reynoso. Maraming salamat sa lahat. Anang Camille habang panay ang yukod at mangiyak-ngiyak. Kunot noon namang pinagmamasdan ni Sergio ang babae. At ano naman ang ginawa niya para pasalamatan siya nito ng ganoon? Nang iinsulto ba ito? Iniisip ba ng babaeng ito na ipinagtanggol niya ito sa bullshit na si Benedicto? Sergio chuckled. He just didn't want his cousin Fedra to know about that incident. That's why he stopped Benedicto from doing something stupid. Just get out of my sight. Maring wika ni Sergio habang masamang anyong nakatunghay kay Camille. Mabilis namang sumunod si Camille saka nagmamadaling naglakad palayo at tinungong lobby ng hotel subalit maya-may nakarinig siya ng mahinang pagtawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ang sekretaryo ni Sergio na humahangos palapit sa kanya. Miss Camille Asuncion, do you have time? Miss Camille Asuncion, here's the annulment agreement. Please sign it. Magalang asad ni Alex. He invited the woman to a coffee shop near the hotel to sign the said document. As ordered by his boss. Lihim naman nakahinga ng maluwag si Camille. Mukhang tulad niya, nais na rin ni Sergio na tapusin ang kanilang kasal. Kaya kaagad na kinuha ni Camille ang ballpen na nakalapag sa kanyang harapan at pinirmahan ang dokumento nang hindi man lang ito binabasa. Kumunot naman ang noon ni Alex at sandaling pinigilan ito sa ginagawa. Hindi mo malang bababasahin ang nakasaad sa annulment papers, Miss Asuncion? Tanong niya. Bakas naman ang pagkalito sa mukha ng babae kaya napilitan si Alex na prangkahin ito at ipaliwanag ko anong nilalaman na nasabing dokumento. Nakasaad sa agreement na wala kang matatanggap kahit na isang kusing mula kay Mr. Reynoso. Kung noong una ay balak ng kanyang boss na bigyan si Miss Asuncion ng isang condo unit at 5 million pesos bilang compensation, sa isang iglap may nagbagong isip nito nang makitang nangyari kanina lang sa pagitan ng babae at ni Mr. Benedicto Bajaras. Habang nagkakagulo, mabilis siyang inutusan ni Mr. Reynoso na baguhin ang annulment agreement at ilagay na walang makukuha si Miss Asuncion na kahit isang kusing sa kayamanan nito. Samantalang hindi naman nagulat si Camille dahil sa mga nalaman, alam naman niyang kinamumuhian siya ng lalaki kaya paano bibigyan pa siya nito ng pera? Idagdag pang marahil ay inisip nitong totoo ang paratang sa kanya ni Benedicto, kaya lalo nadagdagan ang galit nito sa kanya. Ramdam niya yon lalo na sa paraan kung paano siya nito pagmasdan na para bang napakarumi niyang babae. Isa pa, gustuhin man niyang sabihin sa lalaki na kung alam lang niyang pinilit lang ito ni Lola Soledad na magpakasal sa kanya, hindi na sana niya itinuloy pa yon at naghanap na lang siya ng ibang mapapangasawa. Pero hindi na yun ang mahalaga pa dahil alam naman niyang hindi siya nito paniniwalaan. Tipid naman nang umiti si Camille sa sekretary sa katino ng pansin sa papel na hawak. Maingat na isinulat ang pangalan at impormasyon na hinihingi sa nasabing dokumento. Gusto niyang matapos na yon dahil kailangan pa niyang puntahan ng kapatid niya sa pinapasukan at alamin kung naroon ito. Nag-aalala kasi siya na baka pati ito ay gawa ng masama din Benedicto lalo pat nagbantato sa kanya. Isa pa'y papasok pa siya sa university. Hindi siya maaring lumiban sa klase dahil isa siyang scholar. Hindi niya maaring pabayaan ang pag-aaral dahil ang scholarship na lang ang tanging inaasahan niya para mapag-aral ang sarili. Sa gabi naman, paglabas ng university ay dumiretso na siya sa kanyang part-time job sa isang fast food chain. Pag-uwi naman sa boarding house kung saan siya tumutuloy, sumasideline siya bilang online seller at nagbebenta ng kung ano-ano. Si Alex sa kabilang banda ay ganap na nagulat habang pinapanood niya ang babae na tahimik na pumirma sa papel na annulment. Wala man lang siyang sinabi pagkatapos marinig mula sa kanya na hindi siya makakakuha ng kahit isang solong sintimo mula sa kanyang boss. Ang buong akala niya ay magwawala ito o gagawa ng iskandalo pagkatapos ng malaman pero kabaligtaran ang nangyari. Tila umaliwalas pa ang mukha nito nang malamang annulment paper ang dala niyang yon. Nang matapos pumirma ang babae, ay inabot nito yon kay Alex, kaya tinago niyang pagtataka sa kanyang mukha at sinabing,
I'll just call you when the annulment is processed so you can get a copy, Miss Asuncion. Okay, maikling tugon naman ni Camille na walang pagtutol. And one more thing, Miss Asuncion. Mr. Reynoso hopes you will not bother Madam Soledad from now on. Huwag din sanang makarating sa matanda ang kasunduang ito. Nakaschedule kasi na operahan ng matanda dahil mahinang puso nito. Kaya hanggat maaari ayaw ng kanyang boss na makarinig ang matanda ng masamang balita dahil baka atakihin to. Kaya ang kabilin-bilinan ni Mr. Reynoso ay iproseso niya ang annulment pagkatapos ng operasyon ng lola nito. Bagaman nakikiusap ang tono ng sekretary, batid ni Camille na babalayon mula kay Sergio Reynoso. Naintindihan naman niyang lalaki. Kinamumuhian siya nito at maruming babae ang tingin nito sa kanya, kaya natural lang na ayaw nito magkaroon pa siya ng kaugnayan kay Lola Soledad. Kahit na nag-atubilit mabigat sa kanyang dibdib dahil napalapit na rin siya sa matanda. Nagdesisyon si Camille na putulin na rin ang ugnayan kay Lola Soledad para sa ikakatahimik ng lahat. Kaya naman tumango siya sa sekretary at sinabing, "Nangangako ako, Mr. Noriega, makakaasa kayo na hindi ko lalapitan si Lola Soledad." Saad ni Camille na may pinalidad ang tinig. "At kung tapos na to, pwede na ba ako maunang umalis? Kailangan ko pang hanapin ang kapatid ko at pumasok sa university." Aniya pa na sinabayan ng pagtayo. Gahol na kasi sa oras si Camille dahil 11:11 na yon samantalang alaunang pasok niya sa university. Paglabas naman niya sa eskwelahan ng 7:00 ay diretso na siya sa kanyang part-time job sa isang fast food chain bilang all-around. 11:11 ang out niya sa trabaho kaya hating gabi na siyang nakakauwi sa boarding house. Madalas ay instant food lang ang kinakain ni Camille dahil kulang na kulang pang sahod niya sa kanyang part-time sa pang-araw-araw na gastusin sa university. Bukod pa roon, nagbibigay rin siya ng pangbaon ni George na kasalukuyan nakatira kasamang kanilang nanay. Sa mga araw naman na day off niya sa kanyang part-time job, pumapasok naman siya bilang food delivery rider sa gamit ang bike na nabili niya ng hulugan. Subalit kahit halos wala ng pahinga ang katawan ni Camille sa trabaho, kulang na kulang pa rin ang sinasahod niya sa lahat ng gastusin. Kahit kasi meron siyang scholarship ay gastos pa rin niyang pang-araw-araw na baon, projects at iba pang bayarin sa school. Maswerte lang siyang nakapasok sa sikat at magandang university na yon dahil sa katalinuhan niya. Consistent honor student kasi siya since elementary. Kaya madali lang para sa kanyang makapasok doon. Kaya naman pinangako niya sa sariling gagawin ng lahat para wag siyang tanggalan ng scholarship. "Okay, thank you for your cooperation, Miss Asuncion." Ani Alex sa babae na sinagot naman ito ng bahagyang pagtango sa kamabilis na tumalilis. Naiwan naman siyang punong-puno ng katanungan sa kanyang isipan. Kung totoo nga ang sinasabi ni Mr. Bajaras na inakit ni Miss Asuncion, bakit napansin niyang meron tong sugat sa labi at mapulang murka sa leg na tila sinakalto? Nagsasabi ba ng totoo si Mr. Bajaras o nagkamali sila ng panghusga sa babae? Naging normal ang mga sumunod na araw para kay Camille. Pumapasok siya sa university at diretso sa kanyang part-time job sa gabi. Maayos rin ang kalagayan ng kanyang kapatid dahil umuwi siya sa kanilang tahanan sa Paco noong nakaraang araw. May kalayuan din kasi mula sa kanilang tinitirhan ang university kung saan siya nag-aaral. Kaya minabuti niyang mag-boarding house kung saan malapit sa kanilang eskwelahan. Umuuwi naman siya tuwing araw ng Sabado at Linggo para bisitahin ang kanyang kapatid at para bigyan to ng allowance. Kasalukuyang nasa ikatlong taon ng high school ng kapatid niyang si George sa St. Mary Academy. Ito ay pampublikong paaralan para sa mga kabataang may special needs. Libre ang pag-aaral dito kaya wala siyang problema sa tuition ng kanyang kapatid at tanging sagot lang niya ay ang allowance nito. May kakulitan lang ang kapatid niya dahil gusto rin itong sumasideline sa mga kung ano-anong trabaho. Katulad ng pagiging kargador sa palengke, tagawalis o kaya naman ay hardenero kahit na mahigpit niya itong pinagbabawalan. Nag-aalala kasi siyang baka mapahamak ito o kaya ay ibuli katulad ng nauuso ngayon. Subalit sa kabutihang palad, pawang mababait naman ang mga pinapasukan ng kanyang kapatid na naroon lang din sa kanilang lugar. Wala ring nanunukso kay George sa dahil kilalang mabait ito at magalang sa kanilang barangay. "Papunta ka na ng cafeteria, Camille? Sabay na tayo." Anyaya ng classmate niyang si Travis. Matagal na itong may gusto sa kanya pero wala sa isip niya na makipagrelasyon dito dahil kahit sa pilitan lang ang pagpapakasal nila ni Sergio, ay nirerespeto pa rin niyang lalaki. Marahang umiling si Camille sa lalaki sa kakiming ngumiti at sinabing,
Pupunta na ako sa library, Travis. Sorry, next time na lang. Uwian na nila yon pero dahil maaga pa naman para sa kanyang part-time job, kaya naisipan na muna ni Camille na dumaan sa library. Bigla namang lumungkot ang mukha nito. Nang marinig yon pero maya-maya ay ngumiti rin. Okay, I understand. I know you need to study dahil scholar ka. Salamat sa pag-intindi. Matapos magpaalam ay dumiretso na si Camille sa library. Sinisikap niya maging advanced sa kanilang pinag-aaralan kaya araw-araw siya nagpupunta sa library para mag-self-study. Ngunit kung minsan sa pagod niya sa trabaho ay nakakatulog din siya doon. Mabuti na lang at kaklose na niyang librarian na si Miss Ocampo. Kaya pinapayagan siyang gawin yon. Isa pa ay naikwento niya kasi ang tungkol sa kanyang part-time job at naunawaan naman ito yon. Habang naglalakad patungo sa library ay naalala ni Camille si Travis. Mabait na lalaki si Travis. Gwapo rin ito at gentleman. Ayon din sa mga classmates niya, nagmamay-ari daw ang pamilya nito ng ilan sa mga malalaking supermarket sa Maynila. Inuudyokan pa nga siya ng mga ito na pumayag siyang ligawan ni Travis. Pero dahil kasal na siya, nalingid naman sa kaalaman ng kanyang mga kaklase, ay hindi na lang niya pinapansin ang mga ito. Malayong malayo si Travis kay Benedicto. Dahil si Benedicto ay maitim ang budhi. And speaking of Benedicto, ilang araw na itong hindi pumapasok, ayon na rin sa usap-usapan sa kanilang campus, kaya naman naging payapang isip ni Camille. Lihim din niyang pinagdarasal na sana hindi na ito pumasok pa ng sa gayon, ay hindi na rin silang muling magkita pa. Trauma ang inabot niya sa kamay ng lalaki at natatakot siya sa maaari pang gawin ito sa susunod. Matapos mag-self-study sa library ay nagpa siya na umuwi si Camille dahil alas 7 ng gabi ang oras ng part-time job niya. At para hindi na siya umuwi pa sa boarding house, binabaon na lang niya ang uniform sa trabaho at doon na nagbibihis pagdating. Habang naglalakad papalabas sa university ay biglang sumulpot si Travis na ikinagulat ni Camille. Amoy bagong ligo rin ito at malapat ang pagkakangiti sa kanya. Hindi na rin ito naka-uniform. Sa halip white t-shirt, jersey shorts at rubber shoes ang suot nito ng mga sandaling yon. Tila katatapos lang nitong mag-practice ng basketball. Varsity player kasi ang lalaki. Kaya naging popular to sa kanilang university, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Hi, pauwi ka na ka? Hatid na kita. Sa pako ka hindi ba? Presinta nito na may matamis na ngiti sa labi. Tamang-tama, dyan lang naman ako nakatira sa peninsula. Saad pa ni Travis nang tinutukoy ang isa sa sikat na kondominium sa Maynila. Ha? Ano kasi? Tutulang kalooban ni Camille na pumayag sa paanyaya ng lalaki dahil kahit nagkaroon na sila ng kasunduan ni Sergio, pakiramdam niya kasalanan pa rin yun sa batas. Please, kahit ngayon lang ka, wala naman akong gagawing masama sa'yo. Nakikiusap na wika pa ng lalaki. Hindi naman yun ang iniisip ko, Travis. Mabilis na sagot ni Camille sa lalaki. Ano kasi, may asawa. Naputo lang sana sasabihin ni Camille ang tumunog ang kanyang phone. Dahilan para gawaran niya na nagpapaumanhing tingin si Travis at saka sinagot ang tawag. Nang makitang unknown number yon ay tila may kabayong sumipa sa kanyang dibdib. Hello? Nanginginig ang boses sa tanong ni Camille sa kabilang linya. Ito ba si Miss Camille Asuncion? Tanong ng tinig sa babae sa linya. Opo, ako nga po. Sino po sila? Muling tanong ni Camille na namimilipit ang dila dahil sa labis na kabang nararamdaman. Samantala, nakikinig lamang si Travis kay Camille na salubong ang kilay. Alam niya na may masamang nangyayari kahit hindi niya itinanong si Camille dahilan para mag-alalang binata. This is Manila Medical Center. Nabundol na sasakyan ng kapatid mo at kritikal ang kondisyon. Kasalukuyan siyang ginagamot sa emergency room. Magpunta ka rito ngayon, Miss Asuncion, dahil kailangan namin ng consent niyo at para na rin ipaliwanag ang kalagayan ng kapatid mo. Namutla si Camille at muntikan ng matumba nang marinig ang masamang balitang yon. Mabuti na lang at maagap siyang nasalo ni Travis na noon ay bakas ang matinding pagtataka sa muka. What happened, Cam? Tell me. Nag-aalalang tanong ni Travis habang nakaalala ito sa kanya. Mistulang ilog na bumalong ang mga luha ni Camille ng mga sandaling iyon. Dahil sa pinaghalong kaba at pag-aalala para sa nakababatang kapatid. Nanghihina siya, subalit kailangan niyang magpunta sa ospital. Kaya kahit tolero ay hinarap niya si Travis at nakiusap habang umiiyak. Travis, please, ihatid mo ko sa ospital. Wala namang pag-aalinlangan na pumayag kaagad si Travis sa pakiusap ng dalaga. Okay, let's go, Cam. Sagot niya sa kamaingat na inalalayan si Camille
upang makapaglakad ng maayos. Tinungo nilang parking lot ng university at nang makasakay sa kanyang sasakyan, ay pinaharurot niya yon papunta sa nasabing hospital. Nang makarating sa ospital ay naabutan ni Camille na nakaratay sa emergency room ang kanyang kapatid na duguan at walang malay. Napahagulhol si Camille at saka nanlulumong napaupo sa sahig habang hawak ang kamay ng kapatid. Napakasakit ng kanyang pusong makita sa ganong ayos ang nag-iisa niyang kapatid. Cam, be strong. Pang-aalo naman ni Travis sa dalaga. Naawa siya dito dahil kung siya man ang nasa ganong sitwasyon ay baka magwala pa siya. Maya-maya pa'y dumating ang doktora saka lumapit kay Camille at nagtanong. Ikaw bang relative ng pasyente? Mabilis na tumayo si Camille mula sa pagkakasalampak sa sahig at saka humagulhol na hinarap ang doktor. Dok, iligtas niyo po kapatid ko. Nakikiusap ako. Pagmamakaawa ni Camille. Please calm down, Miss Asuncion, dahil kailangan mong maintindihan ng maayos ang ipapaliwanag ko sa'yo. Anang doktor na may bakas ng kaseryosohan sa tinig. Cam, please calm yourself. Wika naman ni Travis na bakas ang pag-aalala sa tinig habang marahang hinahaplos ang likod ng dalaga. Bahagya namang huminahon si Camille, bagamat patuloy pa rin ang pag-iyak, tinatagan niya sarili dahil wala siyang ibang makakapitan sa sitwasyon tulad nun. Wala siyang maasahan sa kanyang nanay dahil malamang sa mga oras na yun ay nasa lakwatsa na naman ito at nagwawaldas ng pera sa alak at sugal. We have given an emergency treatment to your brother, Miss Asuncion, but he needs an MRI to find out if he has a brain hemorrhage and other injuries. Right now, he's in a comatose state and he needs to be monitored for 24 hours because he may end up with brain death. Dahil sa mga nalaman ay tila pinagbaksakan ng langit at lupa si Camille. Hindi niya alam kung anong gagawin sa oras na yon. Takot na takot siya at labis na nag-aalala para sa kalagayan ng pinakamamahal niyang kapatid. Patuloy lang siya sa paghagulhol habang si Travis naman ay nakaalalay sa kanya ng mga oras na yon. Nais ko ring ipaalam sa iyo, Miss Asuncion, na hindi mo na kailangang gumastos ng anuman sa operasyon dahil ito isang ospital sa gobyerno. Ang tanging kailangan mong bayaran ay ang mga gamot at iba pang paggamot na gagawin sa iyong kapatid. Sa palagay ko ay nagkakahalaga ito ng halos 40,000 hanggang 50,000 pesos. Maaari pa naman itong mabawasan kung ilalapit mo ito sa ating social welfare assistance. Saad pa ng doktora na lalong kinalumo ni Camille. Sana magkamay ng Diyos niya, kukunin ang ganong kalaking halaga. 10,000 nga lang ang laman ng savings niya na pinagsikapan niyang inipon mula sa kanyang mga trabaho. Nakalaan yon para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Kaya kahit anong hirap ay tinitiis niya alang-alang doon. Matapos makausap ang doktora, ay kaagad na rin itong nagpaalam. Samantalang naiwan naman si Camille na patuloy pa rin sa paghikbi dahil sa matinding takot at pag-aalala sa kalagayan ni George. Come, here, accept this. Nagangat ng tingin si Camille at sakalang niya naalala na naroon pa pala si Travis. Sa sobrang pag-aalala niya sa kapatid na wala sa isip niyang kasama pala niya ito sa ospital. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng lalaki habang ibinibigay sa kanya ng 5,000 piso. I'm sorry, ito lang ang maiaabot ko sa ngayon. Yan na lang kasi ang natira sa allowance ko this month. Hinging paumanhin pa ni Travis dahil pilit nilalagay sa kamay ni Camille ang pera. Ngunit lihim niyang ipinangako sa kanyang sarili na makikipag-usap siya sa kanyang ama na humingi ng advance para sa kanyang allowance sa susunod na buwan upang makatulong sa bayarin na sa ospital ng kapatid ni Camille. Lumuluha namang nilunok ni Camille ang hiya at saka tinanggap ang pera. Kaligtasan ng kapatid niya ang nakasalalay ng mga oras na yon kaya hindi na niya iniisip ang kahihiyan. Salamat Travis. Promise, ibabalik ko to. Umiling naman si Travis sa dalaga sa kaginagap ang kamay nito. Malamig yon at nanginginig na marahil ay epekto ng takot at pag-aalala. There is no need, Cam. Aniya sa kamasuyong umiti sa babae. Just be strong and don't forget to pray. Pinunasan ni Camille ang luhat sa kapilit ng umiti sa binata at sinabing, Thank you ulit Travis. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Makasama lang kitang kumain. Kahit one time lang. Goods na tayo. Pabiro namang wika ni Travis sabay kindat sa dalaga. Wala talaga siyang balak na humingi ng isang bagay bilang kapalit ng kung ano ang tinulungan niya kay Camille dahil gusto niya yon, but on the other hand, he also thought that if he could treat her even once, he would be happy. Matagal na kasi siyang may gusto kay Camille since first year college pero palagi siyang dinededma ng babae. Hindi naman siya nito sinusungitan pero madalas kasi
Natahimik lang ito't puro pag-aaral lang ang inaatupag. Dahil sa sinabi ni Travis ay bahagyang napangiti si Camille. Hindi man niya to lubos na kilala, ramdam niyang may mabuti tong puso't hindi pa kitang tao lang. Sige, yun lang pala eh. Samantalang namilog naman ang mga mata ni Travis. You're not kidding, right? Paniniguro niya na may malapad na ngiti. Marahan naman tumango si Camille. Oo naman, sa tingin naman ni Camille ay walang masama kung lalabas siyang kasama si Travis. Dahil hindi naman sila tunay na mag-asawa ni Sergio. Isa pinagpasya na rin naman silang i-annulled ang kanilang kasal kaya hindi na yung labag sa batas. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpaalam na rin si Travis na uuwi na. Tumawag na rin kasi ang daddy nito at nag-aalala na. Naiwan naman siya sa ospital na tulala at hindi alam ang gagawin. Ngunit nang maalala niyang kanyang boss sa pinapasukang fast food chain ay mabilis nitong tinawagan at pinaliwanag ang sitwasyon kung bakit hindi siya nakapasok ng araw na yon. Naunawaan naman yon ng kanyang boss at nangako pa na magbibigay ng tulong para sa kanyang hospital bills. Sunod naman tinawagan ni Camille ang kanyang nanay subalit hindi ito sumasagot. Nakailang tawag na siya, ngunit puro ring lang ang naririnig niya sa linya nito. Nawala na ng pag-asa si Camille na makausap ang kanyang ina, kaya tinigil niya na yon. Baka nasa sugalan na naman ito o kaya ay nagiinom kaya hindi niya matawagan. Muling naiyak si Camille nang maisip ang sitwasyon nilang magkapatid. Simula nang mamatay ang kanilang amay nagbago ng kanilang nanay. Natuto na itong magbisyo at inaabot na kung ng anong oras sa kalye. Kung minsan ay hindi ito umuwi ng ilang araw. At kung uuwi man ay manghihingi lang ng pera para sa bisyo nito. Kung hindi siya makapagbibigay, sasaktan silang magkapatid. Kaya naman dahil doon ay natuto si Camille na maging independent. Pinagsabay niyang pag-aaral at pagtatrabaho ng kung ano-ano para may makain silang magkapatid. Pinag-aaral niya sarili pati si George at hindi sila umasa pa sa kanilang ina na wala namang pakialam sa kanila. Nag-aaral siya ng mabuti dahil ayaw niyang matulad sa kanyang ina na walang direksyon ang buhay. Kinaumagahan, sandaling nagpaalam si Camille sa nurse para umuwi dahil kailangan niyang maghanap ng pera para sa gastusin ng kanyang kapatid sa ospital. Balak din sana niyang umidlip kahit sandali dahil magdamag siyang gising at nag-aalala siyang baka bumigay din ng kanyang katawan. Ayaw sana niyang iwan si George dahil wala tong bantay pero dahil hindi pa rin niya makontak ang kanyang nanay ay wala siyang choice kung hindi iwan ito. Nakiusap na lang siya sa nurse na tumitingin sa kanyang kapatid at ipiniliwanag ang sitwasyon. Mabuti na lang din at nagkataong Sabado yon at wala siyang pasok sa university. Habang naglalakad papalabas sa lobby ng hospital, isang pamilyar na figurang namataan niya sa hindi kalayuan at kahit nakatalikod ito sa gawin niya ay nakilala niya to. Nakalimutan niyang sa hospital din palang yon nagpapacheck. Si Lola Soledad dahil minsan na niya itong sinamahan doon. Dahil nangako siya sa sekretary ni Sergio na puputulin ang ugnayan sa matanda, ipinasya ni Camille na umiwas dito. Ngunit hindi pa siya nakakatalikod ay malakas siyang tinawag ni Lola Soledad. Camille, iha! Lihim na napabuntong hininga si Camille nang humarap sa matanda at lapitan to na noon ay tila masayang masaya na makita siya. Kasama rin ni Lola Soledad ang personal nurse nito na si Miss Michelle at isa pang bodyguard. Lola, ani Camille sa kinuwang kamay nito at nagmano. Schedule po ng check-up nyo? Tanong pa niya ng kiming nakangiti. Oo iha, sagot ng matanda sa kakinawit ang kamay sa kanyang braso at matamis na ngumiti. Ikaw, why are you here? Pasimpleng kinagat ni Camille ang pang-ibabang labi para pigilan ang sarili na sabihin sa matanda ang totoo. Kilala niya si Lola Soledad. Sa oras na malaman nito ang sitwasyon niya, hindi ito magdadalawang isip na tumulong. Napakabait ni Lola Soledad at parang tunay na apo ang turing nito sa kanya. Sa katunayan nga, 3 buwan matapos niyang makuha ang marriage certificate, ay binigyan siya nito ng bank book at sinabing regalo daw yun sa kanya. Ngunit hindi niya yung tinanggap dahil ayaw niyang isipin ng matanda na perang dahilan kung bakit pumayag siyang magpakasal sa apo nito. Alam din niyang maruming babae at mukhang perang tingin sa kanya ni Sergio. Kaya hanggat maaari ayaw niyang gumawa ng bagay, di kagagalit ng lalaki dahil baka kung ano pang magawa nito sa kanya. Lihim na lang niyang pinapangako sa sariling gagawa siya ng paraan para makaipon ng pera nang hindi lumalapit kay Lola Soledad. Dumalaw lang po sa kaibigan ko, pagsisinungaling ni Camille sa kapilit ng umiti sa harap ng matanda. I see, tumangot-tangong wika naman ni Lola Soledad. Kamusta naman ang pag-aaral mo, iha? Are you busy?
If not, I would like to invite you for a coffee. Matagal ka nang hindi pumapasyal sa mansyon, kaya namimiss ko ng kakwentuhan ka, iha. Malambing papaganyaya ng matanda kay Camille. Bago pa siya makasagot ay wala nang nagawa si Camille kung hindi nagpatianod sa matanda na dalhin siya nito sa isang sikat na coffee shop. Hindi kalayuan sa ospital. Masayang matanda habang nagkakwento ng kung ano-ano. Samantalang si Camille naman nakikinig lang. Napansin naman ni Lola Soledad na tila balisa si Camille. Wala ring kasigla-siglang babae na para bang pagod na pagod. Bukod pa doon, nangingitim din ang eye bags nito na para bang hindi nakatulog ng maayos. Are you okay, iha? Is something bothering you? Nag-aalalang tanong ni Lola Soledad na ginagapang kamay ni Camille. Mabilis namang umiling si Camille. Wala po, Lola Soledad. Muling pagsisinungaling niya, subalit ang totoo, kanina pa siya nag-aalala na baka makarating kay Seryo ang pagkikita nila ni Lola Soledad. At masamain niyo ng lalaki. Isa pa kay kakatanggap lang niya ng text mula sa kanyang boss sa pinapasukang fast food chain at sinabing mag-aabot ng tulong para sa kanyang kapatid at bukod pa doon ay papayagan siyang makakuha ng cash advance. I see. Sagot naman ni Lola Soledad na tila naniwala sa kanyang dahilan. By the way, alam mo bang nakauwi na si Seryo mula sa California? Nagkita na ba kayo? Tanong pa ng matandang tila ba kumikislap ang mga mata sa tuwa. Hindi pa po, Lola Soledad. Muling pagsisinungaling ni Camille. Ayaw niyang malaman pa ng matandang nangyari sa pagitan nila ni Seryo dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Kasasabi ko lang sa batang yon na makipagkita sa'yo. Grandma, namutla si Camille mula sa kanilang harapan ay lumitaw si Seryo na madilim ang anyo. Gaya ng dati, nakasuto ng business suit at may kakaibang aura habang nakatindig ng taas noo. Nakakatakot ang aura ng lalaki na para bang kahit na sino ay hindi gugustuhing makalaban ito. Sa likod naman ito ay nakatayong sekretaring si Alex at pormalang anyo habang nakatingin sa kanya. Seryo, apo! Masiglang bati ni Lola Soledad kay Seryo. Ang totoo ay habang kausap niya si Camille ay palihim niyang kinausap ang bodyguard niya. Natawagan si Seryo at papuntahin sa ospital. Natutuwa siyang makita na magkasamang apo niya at si Camille bago man lang siya operahan sa puso. Samantalang ang kaninang madilim na anyo ni Seryo ay biglang umaliwalas nung umalik sa pisngi ng kanyang Lola Soledad. Your doctor is looking for you, Grandma. Masuyo namang ngumiti si Lola Soledad sa apo at sumagot. Ignore him, apo. It's still early. Matapos nun binalingan ito si Camille na tila nakakita ng multo ng mga oras na yon. By the way, iho, hindi mo malang ba kakamustahin si Camille? Didn't you say you had work this morning? Nakangiting tanong ni Seryo kay Camille subalit ang mga mata nito tila nagbabanta habang nakatingin sa babae. Matapos sabihin yun, inilapitan siya ni Seryo at marahang hinila mula sa kinaupuan. Lihim pang napangiwi si Camille nang hapitin siya ng lalaki sa kanyang bewang at pasimple nitong pinisin ng malakas. Come with me, if you don't want to die. Pulong pa nito sa kanyang tenga. Masayang-masaya naman si Lola Soledad sa nakikita niyang closeness ng dalawa. Kaya kahit gusto pa sana niyang makasama si Camille ay wala siyang nagawa kung hindi pumayag. Alright, iha, baka malate ka pa sa trabaho mo. Nakangiting wika nito kay Camille. At saka binalingan ng apo. Take Camille to her work, apo. Don't worry, Grandma. I will take care of this little wife of mine. Nakangiti namang sagot ni Seryo sa kanyang lola. Nanayo naman ang balahibo ni Camille dahil sa matinding takot at kabang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Seryo na nagkataon lang ang pagkikita nila ni Lola Soledad at hindi niya sinadya. Sige po, Lola Soledad. Mauna na po ako. Pasensya na po. Nagkanda utal-utal si Camille habang sinasabi yon, lalo pat ramdam niya ang matinding sakit sa hinang pagkakapisil ni Seryo sa kanyang bewang. Ni hindi niya magawang umalma dahil natatakot siya sa lalaki ng mga oras na yon. Masuyong umiti si Lola Soledad sa dalawa. Walang anuman, iha. Kapag may oras ka, dalawin mo ko sa mansyon. Mag-ingat kayo. Matapos magpaalam ay halos kalad ka rin ni Seryo si Camille palabas ng coffee shop. Hindi na nga niya naramdamang sumayad ang paa niya sa lupa. Nang makarating sa parking lot ng ospital ay halos ibato siya ni Seryo papasok sa loob ng sasakyan. Napapitlag pa si Camille at nanginig sa takot dahil ubod ng lakas nitong isinara ang pinto ng sasakyan bago umikot sa kabilang side at padabog na sumakay. Ang kaninang maamong mukha ng lalaki nang kaharap nito si Lola Soledad ay biglang naglaho at napalitan ng madilim na anyo. Drive!
Utos dito sa malamig at pagalit na tono. Mabilis namang pinaharurot ng sekretary nitong sasakyan paalis sa lugar. Puno man ng matinding takot at kabang dibdib ni Camille na mga sandaling iyon, ngunit naglakas loob pa rin siyang tanungin ng lalaki na kasalukuyang nakaupo sa kanyang tabi at walang kibo na nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Saan mo ko dadalhin, Mr. Reynoso? Shut up, witch. Maring mura ni Sergio sa babae. Napakalakas ng loob nitong lapitan pang kanyang lola kahit na binigyan na ito ng warning ng kanyang sekretary. Kaya pala hindi na ito nagtanong pa nang malaman itong wala itong makukuha kahit isang kusing pagkatapos ng kanilang annulment. Yun pala'y may plano itong hututan ng kanyang lola Soledad. Nagkataong hindi pa niya nasasabi sa kanyang lola ang tungkol sa annulment dahil nakaschedule itong operahan sa susunod na linggo. He didn't want her to be sad or stressed before the surgery because it might affect her. He needs to teach this little girl a lesson because she doesn't even feel guilty for abusing her Lola Soledad's kindness. He will punish her until she learns to obey and fear him. Ilang sandali pa'y pinahinto ni Sergio ang sasakyan sa isang abandonadong park at saka malamig ang tonong nagsalita. Get out of the car. Nanayong balahibo ni Camille ng mga sandaling iyon. Dahil sa matinding kaba, hindi niya alam kung bakit doon siya dinala ni Sergio ng mga sandaling iyon. Takot na takot siya kaya halos masubsob siya sa pagmamadaling makalabas sa sasakyan. Sumunod na ring bumaba sa Sergio sa sasakyan at nang tumayo ito sa kanyang harapan ay takot na takot tong tiningala ni Camille. Madilim ang anyo ng lalaki at alam niyang kaya ito ganoon ay dahil iniisip nitong nakipagkita siya kay Lola Soledad sa ospital. Kaya bago pa to kumilos ay nagpaliwanag na si Camille kahit bahagyang nanginginig ang boses. Maniwala ka, Mr. Reynoso. Hindi ako nakipagkita kay Lola Soledad. Nagkataon lang na nagkita kami sa ospital. Sa sinabi niya ni Camille ay ngumisi si Sergio saka pinalisikan siya ng mga mata. Really? Nagkataon lang? Nanunoy ang tanong nito at saka humakbang papalapit sa kanya. Dahil sa takot inapatras naman si Camille kahit papakaramdam niya ay nanghihinang kanyang tuhod. Oo, Mr. Reynoso. Maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. Patuloy sa pag-atras si Camille hanggang sa namalay na lang niyang sumayad ng likod niya sa pader. Wala na siyang kawalapan ng mga sandaling iyon sa kamay ni Sergio. Takot na takot siya at halos sasabog ang kanyang dibdib sa matinding kaba. Hindi rin makasigaw si Camille dahil pakaramdam niya ay biglang naglahong kanyang boses. Do you know what happens to people who disobey me? Nakangising tanong ni Sergio sa mismong mukha niya saka nanunuksong pinadaanan ng daliri nitong kanyang leeg. Humahagulhol si Camille sa labis na takot. Iniisip niyang katapusan na niya yon kaya sinubukan niya magmakaawa sa lalaki. Please, Mr. Reynoso, maniwala ka. Wala akong ginagawang masama. Nasa ospital ang kapatid. Halos lagutan ng hininga si Camille nang maramdaman ang napakahigpit na pagkakasakal sa kanya ni Sergio. Hindi niya kayang tanggalin ang kamay nito dahil napakatigas ng pagkakahawak nito sa kanyang leeg. Lumuluhang tinitigan ni Camille ang lalaki dahil hindi niya magawang makapagsalita pa. Sa pagkakataong iyon, ibang tao nang tingin niya kay Sergio. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito at pulang-pulang mukha. Takot na takot siya dito. Takot na takot siya sa lalaki ngunit hindi pa siya maaring mamatay dahil kaawa-awang kanyang kapatid. I'm sorry, Mr. Reynoso. Hindi ko na uulitin. Hirap na wika ni Camille kahit hindi niya alam kung naunawaan itong sinasabi niya. Samantala, si Sergio ay walang bakas ng awa sa kanyang mukha para sa babae. Determinado siyang magturo sa kanya ng isang aral upang matakot siyang lumapit muli sa kanyang lola. Makalipas ang ilang segundo, nangingitim na mukha ni Camille dala ng kawalan ng hangin. Naghalo-halo na rin ng pawis, sipon at luha niya sa kanyang maliit na mukha. Larawan ng matinding takot ang babae ng mga sandaling iyon at tila ba anumang oras ay bibigay na to. Nang makita ni Sergio yung itsura ni Camille, sa kanya lang binitawan ng pagkakahawak sa leeg nito. Bumagsak naman na tila papel ang babae sa lupa habang hawak ang sariling leeg at uubo-ubo. Nagbalik na rin sa dati ang kulay ng mukha nito subalit maputla pa rin yon. Bakas ang matinding pagkasindak sa mga mata ni Camille habang lumuluhang nakatingala kay Sergio na noon ay walang emosyon habang nakatunghay sa kanya. Dahil sa takot na muling ulitin ng lalaking ginawa, yumuko siya sa lupa at humahagulhol na nagmamakaawa. Huwag mo akong patayin, Mr. Reynoso. Parang awa mo na. Nakikiusap ako. Hindi makahingi ng tulong si Camille ng mga oras na yon dahil abandonadong park at wala ni isa man lang ang mga bata naglalaro. Ang mangilan-ngilan na mga pangnadaraan ay walang lakas ng loob na saklolohan siya. Sergio smirked at the woman's terrified reaction.
Mabuti na ring pinapahalagahan itong sariling buhay dahil alam ng babaeng ito kung paano siya katakutan. Sa susunod baka tuluyan niya na itong mapatay sa oras na malaman niyang nakipagkita na naman to kay Lola Soledad. Sa ngayon, warning pa lang ang ginawa niya sa babae. For now, it's just a warning. Pero sa oras na malaman kung nakipagkita ka pa kay Lola Soledad, I'm going to kill you. Malamig at may pagbabantang wika ni Sergio kay Camille at saka tumalikod na, ngunit muli siyang napalingon ng hawakan siya ng babae sa braso upang pigilang umalis. Nagmamakaawa ko, Mr. Reynoso. Pahiramin mo ko ng pera. Pangako gagawin ko lahat ng gusto mo. Wala nang pakialam si Camille kung ano man ang gawin sa kanya ni Sergio. Dahil sa tingin niya ay mas mabuti nang dito siya lumapit dahil kasal pa rin sila nito at hindi pa naipoproseso ang kanilang annulment. Kailangan niya lunukin ng takot at hiya ng mga sandaling yon dahil alam niyang kahit pagsama-samahin ng mga naipong pera mula sa trabaho at savings niya ay kulang na kulang pa rin yon para sa gastusin ng kanyang kapatid. Si Sergio na lang ang tanging pag-asa ni Camille kaya kahit alam niyang kinamumuhian siya nito ay lakas loob siyang nagmakaawa sa lalaki. Please, kailangan ko talaga ng pera. Samantalang si Sergio naman hindi malaman kung matatawa o mainsulto sa babae. Kanina lang ay takot na takot ito pero ngayon ay sawa na yata itong mabuhay para maglakas loob itong hingan pa siya ng pera. Sa galit ni Sergio halos bumaw ng daliri niya sa payat na braso ni Camille upang tanggalin ang pagkakahawak nito sa kanya. Sa kagalit na galit niya itong hinila upang tumayo at saka pa batong tinulak dahil sa lakas ng pagkakatulak niya sa babae. Tumamang likod nito sa pader dahilan para mapaluhod ito habang namimilipit sa sakit. How dare you ask me for money? Bakit kulang pa bang nahutot mo kay Lola Soledad? Nalilisik ang mga mata na tanong ni Sergio. Talagang sinasagad ng babaeng tong kanyang pasensya. This little witch doesn't seem to know what kind of person he is. Nanginginig ang buong katawan ni Camille dahil sa matinding takot kay Sergio. Pero kahit na ganun, nagawa pa rin niyang kumilos at hawakan ng braso ng lalaki habang hilamang luha ang mata. Hindi sa ganun, Mr. Reynoso. Kailangan ko lang talaga ng pera. Pangako ibabalik kong pera kapag nakapag-loan na ako. Isipin mo na lang ang gagawin mo ito para kay Lola Soledad. Ayaw mong malaman yan tungkol sa annulment, hindi ba? Lakas loob na sabi pa ni Camille habang panay ang pagtulo ng luha. Alam niyang lalong magpupuyo sa galit si Sergio namang oras na yon. Pero wala na siyang maisip na dahilan para pumayag tong tulungan siya. Desperado ni si Camille at handa siyang gawin ang lahat alang-alang sa kapakanan ng kanyang kapatid. Wala siyang aasahan sa kanilang nanay dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito makontak. Wala tong ka-idea na maaring maging lantang gulay ng kanyang kapatid sa oras na hindi kaagad tumagising mula sa koma. Ayon sa doktor ni George, nagre-response pa naman ang kanyang kapatid sa mga test ni sinasagawa nito. Subalit sa oras na hindi nito tumugon ay maaari itong mauwi sa vegetative state. Sergio greeted his teeth when he heard what Camille said. Saan kumukuha ng tapang babaeng to para hamunin siya? Talagang sinasagad ng babaeng tong pasensya niya. Are you threatening me, woman? Tanong ni Sergio sa muling hinawakan ng babae sa braso nang napakahigpit. Sergio slowly moved closer to the woman until her back was against the wall. Nanginginig sa takot si Camille at para bang nangihinang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa galit na anyo ng lalaki. Ibang tao nang tingin niya dito ng mga sandaling yun. Subalit hindi niya magawang pumalag kaya pinikit na lang niyang mga mata na makitang nilapit ni Sergio yung mukha nito sa kanya. Ang amoy mint na hininga ng lalaking nalalanghap ni Camille ng mga sandaling iyon ngunit hindi niya magawang idilat ang mga mata sa takot na salubungin ng nakakasindak na titig nito. Hindi mo ko kilala, woman. Kaya kong gawin ng kahit na ano at kahit patayin kita ngayon magagawa ko. Bulong ni Sergio sa tenga ni Camille. Dahilan para mapipiksi siya ng maramdaman ng mainit na hininga nito sa kanyang punong tenga. Huminto sandali si Sergio tinitigan ng babae sa harap niya. Dahil ang babaeng kanyang nakatalik ay biglang lumitaw sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing nakikita niya si Camille, naalala niya ito. Naramdaman din niyang isang bagay na kakaiba sa kanyang core nang dalhin niya ang kanyang mga labi sa earlobe ni Camille. Isang bagay na ayaw niyang maramdaman sa maliit na asong ito. Kagad lumayo si Sergio sa babae at matras ng ilang hakbang na para bang diring-diri sa kapinukol ng matalim na tingin si Camille. Si Camille naman ay nagdilat na rin ng dahilan para magtamang kanilang mga mata. Lihim pa siyang napalunok ng mabasang galit sa mga mata ni Sergio. Subalit kahit ganon ay pinatatag niyang sarili at sinabing, "Kilala mo si Lola Soledad. Alam mong malulungkot siya kapag nalaman niyang may nangyaring masama sa akin." Nahihibang na nga yata siya dahil nagagawa niyang hamunin si Sergio ng ganoon.
Pero wala siyang pagpipilian. Handa siyang gawin ng lahat para kay George kahit pamalagay ang buhay niya sa kapahamakan. Hindi mapigilan ni Seryo na tumawa dahil sa katapangan ni Camille Asuncion. Ito ang unang babae na hinamon siya ng ganyan at kailangan niyang aminin na humanga to sa kanya. Baliwala para dito ang sariling buhay basta makuha lang nitong gusto. Kaya naisip niyang pagbigyan ng gusto nito. Aminin niya may point to. Lola Soledad loves this girl so much that if she finds out something bad has happened to her, it might even affect her grandmother's upcoming surgery. Matapos naman ng surgery ay marami siyang oras para harapin ng babae. How much do you need? Tanong ni Seryo sa malamig na tono. Hindi naman malaman ni Camille kung nagkamali ba siya ng narinig. Kaya sandali pa muna siyang nakatanga lang sa harapan ng lalaki. I said how much do you need? Sagot! Muling tanong pa ni Seryo na baka sa tinig ang matinding iritasyon. Nang makitang tila nagbibirong lalaki na tauhan naman si Camille at saka nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin, kailangan ko ng 30,000 pesos Mr. Reynoso. Ngumisi si Seryo at umiling-iling habang nakatingin siya kay Camille. Hindi siya makapaniwala na para sa isang malit na halaga ay halaga siyang mamatay. Sa iba siguro milyon ang hihingin kapalit ng kamatayan. Kaya bakit ganung halaga lang ang kailangan nito? Nagpapanggap lang ba itong natatakot? O may iba pa itong pakulo? Pinaikot lang ba siya nito? Madilim ang anyo na pinagmasdan ni Seryo si Camille. Kung ano man ang pinaplano nitong masama, hindi niya hayaang mangyari yon. Sa ngayon ay pagbibigyan niyang gusto nito. Pero pinapangako niya sa sariling pagkatapos ng operasyon ni Lola ay saka niya ito asikasuhin. Kinuha ni Seryo ang phone sa kanyang bulsa at tinawagan ng kanyang secretary na nasa loob lang ng sasakyan. Magdala ka dito ng cash na 30,000 pesos. Ilang sandali pa'y dumating na si Alex, dala-dalang envelope at inabot yon kay Seryo. Hindi siya nagtanong sa kanyang boss kung para saan yun dahil ayaw na ayaw nitong inuusisang mga ginagawa. Ngunit batay sa sitwasyong nakita niya, tila alam niya na kung saan natapos ang argumento sa pagitan ng dalawa. Ito ang pera na kailangan mo. Kunin mo to't umalis ka na sa paningin ko. Malamig ngunit puno ng otorisasyon saad ni Seryo. Natigilan naman si Camille habang nakatingin sa makapal na envelope. Hindi siya makapaniwala na sa isang saglit lang. Meron na siyang perang kailangan ng kanyang kapatid sa operasyon. Muling bumuhos ang mga luha ni Camille sa kanakangiting tinanggap ang pera. Maraming salamat Mr. Reynoso. Napakabait mo. Lumuluhang saad ni Camille habang masayang tumatawa. Remember this. If I find you out, you're still seeing Lola Soledad, I will kill you for sure. Matapos sabihin yon ay umiling-iling si Seryong puno ng disgusto ang gwapong muka. Get out of my sight and never show up again. Dagdag pa ni Seryo sa katumalikod na kasamang sekretary nito. Si Camille naman ay masayang lumuluha habang sinusundan ng tingin ng mga ito habang nagpapasalamat. Maraming salamat Mr. Reynoso. Napakabait mo. Maraming salamat. Bagamat hindi magandang naging trato sa kanya ni Seryo, taos-puso pa rin nagpapasalamat si Camille dahil pinahiram pa rin siya nito ng pera para sa operasyon ni George. Sa mga mata ni Camille, mabuting tao pa rin ang lalaki dahil tinulungan siya nitong mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid. Nang makasakay naman si Seryo ng sasakyan, ay umarko ang kanyang makakapal na kilay at puno ng pangungutya niyang pinagmasdan si Camille na tuwang-tuwa habang hawak ang pera. Good person? Isip-isip ni Seryo nang marinig ang sinabi ng babae. Para sa kanya, yun na yatang worst compliment na natanggap niya sa buong buhay. Siguro kung nalaman lamang ng babae na halos binigyan niya siya ng milyon-milyon bilang kabayaran sa kanilang annulment, maaaring kinalungkot niya ito hanggang sa kamatayan. Si Camille naman ay kaagad na umalis sa lugar at dumiretso sa ospital, sakay ng taxi kip-kip ang envelope na naglalaman ng pera. Kakausapin niyang doktor ni George nang sa ganun ay kaagad nang maisalang sa operasyon ng kanyang kapatid. Nang mga sumunod na araw ay nagbalik na sa dating gawi si Camille. Pumapasok siya sa university at bago tumuloy sa kanyang part-time job, nagtutungo muna siya sa ospital para dalawin ang kanyang kapatid. Maayos naman ang naging operasyon nito, subalit hanggang ngayon ay nasa ICU pa rin si George dahil inobserbahan pang kalagayan nito. Laking ginhawa rin kay Camille na kahit papaano ay nandun ang kanilang nanay para bantayan ang nakababatang kapatid. Habang nasa part-time job, nakatanggap ang restaurant ng bulk orders na kanilang pinakamamahal sa meal set at dahil kulang ang mga tauhan, ay si Camille ang inutusang magdala nito sa VIP room ng kanilang restaurant sa 3rd floor. Tulak-tulak ang cart na naglalaman ng mga orders, tinungo ni Camille ang 3rd floor, sakay ng elevator. At nang marating ang silid ay kaagad siyang kumatok, subalit nagulat siya nang bigla siyang hatakin papasok sa loob ng kung sino man. Camille Asuncion,
Nanlaki ang mga mata ni Camille nang makilala kung sino yon na kasalukuyang nakaharang sa nakalak na pinto. Benedicto, anong ginagawa mo dito? Nintakot ang tanong ni Camille saka umatras palayo sa lalaki. Dahil halos isang linggong hindi nakita si Benedicto sa university at abalang isip sa kalagayan ng kapatid ay pansamantalang nawala sa isipan ni Camille ang lalaking ito. Akala niya tuluyan na nitong tinantanan ng kanyang buhay. Yun pala'y mukhang naghanap lang ito ng tiyempo para muli siyang pahirapan. Nagtangka si Camille na kumilos ngunit mabilis si Benedicto at agad nitong nahawakan ang kanyang pulsuhan at malakas na pinilipit ang kanyang braso. Ah! Daing ni Camille habang pilit na hinilang braso. Pakawalan mo ko, Benedicto! Sigaw pa niya na may namumuong luha sa mga mata. Bakit ba ayaw siyang tantanan ng demonyong lalaking ito? Bakit sa dinami-dami ng mga babae sa kanilang university, isa kanya pa ito nagkaka-interes? Kung para sa ibang kababaihan, ay opportunity yon dahil sikat to sa kanilang university at anak to ng politiko. Para sa kanya sumpa yun. Hindi na tinagat sa halip ay ngumisi si Benedicto at sinabing, Baby, I haven't seen you in a few days. Hindi mo ba ako na-miss? Hinaplas pa ni Benedictong mahaba at malambot na buhok ng dalaga, saka sinamyo. Nakapikit pa ito at makikita sa mukha na para bang naabot na nitong langit. He wanted to come and see Camille for several days but he didn't have the chance because his daddy suddenly took him on a vacation in America with Fedra. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip ng kanyang daddy at sinabing para daw yun sa relationship nila ng kanyang fiancé. Ang fiancé niyang si Fedra ay pinsan ni Sergio at napaka-spoiled brat nito. Kasing edad lang niya ito at arranged marriage ang meron sa kanilang dalawa. Naka-short-tempered ni Fedra sanay ito na nakukuha ang lahat ng gusto. Madalas tong galit sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Kaya naman naghahanap siya ng mapagbubuntunan ng galit at si Camille ang napagdiskitahan niya. Ano ba? Bitawan mo ko! Muling sigaw ni Camille na buong puwersang hinihilang braso sa pagkakahawak ni Benedicto. Subalit dahil malakas ito ay nasaktan lang siya sa ginagawa. Don't pretend to be innocent. I know many men have slept with you. Pag-akusa ni Benedicto kay Camille habang nakangisi. So come with me and let's have fun tonight, baby. Kung hindi lang iniisip ni Benedicto na nasa public place siya at maaring merong makakitay, makakarating yun kay Fedra. Kanina pa niya hinila palabas sa kwartong yun si Camille at dinala sa hotel. Hindi ako sasama sa'yo, matigas na tanggi ni Camille. Sa pagkakataong yon ay unti-unti nang pumapatak ang kanyang luha. Bakit ba sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa kanya? Ano bang kasalanan niya? Pumalatak si Benedicto sa kaiiling-iling. It's not up to you to say whether you'll go with me or not. Gusto mo bang kumalat sa university kung anong klaseng babae ka? Wala akong ginagawang masama, umiyak na masagot ni Camille. So sinabi ng babaeng umisi si Benedicto. And what do you think you're doing? Isn't your own mother the pimp? Tuluyan na humagulhol si Camille sa paratang na walang hiyang si Benedicto. At saka malakas niyang pinagsusuntok ang dibdib nito. Napakahayop mo! Wala kang kasing sama! Nasusuklang na sigaw ni Camille. Alam niyang gusto siyang i-blackmail ng demonyong lalaki para mapapayag siya sa gusto nito. Pero hindi siya bibigay sa lalaking ito. Mamamatay muna siya bago mangyari yon. Tila mas lalo namang nasasabik si Benedicto sa nakikitang pagmamatigas ng babae. Ito lang kasing babaeng pinaghirapan siya ng ganun, kaya lalo siyang na-excite na matikman to. Sa sandaling yon, nais niyang makuha ang pagkababae ni Camille sa mismong silid na yon. Kung hindi lamang niya iniisip na maaaring maging isang skandalo at masirang reputasyon ng kanilang pamilya. Ito ang teritoryo ng aking pamilya. Maaari kitang dalahin sa kahit na anong kama dito at hindi ka pwedeng tumanggi. Naintindihan mo ba? Sa maraming paraan at hindi mo masabing hindi. Naintindihan mo ba? Ano ang gagawin ni Camille ngayon nanganganib siya sa kamay ni Benedicto? Sinong mahihinga niya ng tulong? At hanggang kailan kaya pag-iisipan ni Sergio ng masama si Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.